ako nagte-training sa inyo, real talk ako magturo. Kasi nga, para sa akin, ang dinedemonstrate ko sa inyo is tough love. Kumbaga, ang tingin ko sa inyo, bukod sa mga estudyante ko kayo, is parang tingin ko na rin sa inyo ay mga anak ko. So, kahit naman ako, pag nagkaroon, ayun nga, palagi namin yung pinag-usapan ni Grace kapag na kami nagkaroon ng anak na in the future, tough love din ang i-demonstrate ko. Kung ano yung dinedemonstrate ko sa inyo, ganun din. Tough love. Kasi yung tough love, yun yung makakatulong sa inyo para mag-grow. Yun yung makakatulong sa inyo para mag-improve, maging better person kasi ganun rin ako pinalaki ng aking second father at hindi ako magiging Carl Serrano kung hindi ako ganun pinalaki ng second father ko. Okay? Kasi second father ko dating military yun. So, hindi lang siya militar, general siya, brigadier general. Kaya iba yung disiplina niya sa amin at sobrang na-appreciate ko yun. Dati hindi ko naintindihan pero na-appreciate ko later on. So, real talk, ako magturo sa inyo, hindi ako mag-sugarcoat ng mga salita ko. And kasi yun yung sasabihin ko sa inyo kasi yun yung totoo, yun yung pinaniniwalaan kong totoo at yun yung sigurado ako na makakatulong sa inyo para maging successful dito sa negosyo. Okay? So, another is kapag ka nagte-training tayo palagi, tandaan nyo, mag-take down kayo ng notes kasi hindi nyo mamememorize lahat ng mga sasabihin ko. Ako nga nagte-take down ng notes eh. Ako nga na successful na, nagte-take down pa ng notes. Ikaw pa kaya? Di ba? So mag-take down ka ng notes, hindi lang kasi yan para sa'yo. No? Sa simula, ikaw lang makikinabang dyan, i-review mo, di ba? Pero hindi lang yan para sa'yo, para na rin yan sa mga magiging future business partners mo. Yung mga tinitake down notes mo na yan. Kasi karamihan sa mga tinuturo ko sa inyo, nanggaling yan sa mga tawag dito sa mga take note, mga ni-notes ko din, no? Sinusulat ko din. Okay? And then another thing is itong OGC natin, ginagawa natin to every Saturday, exclusive para sa Team Genuine, every Saturday at 9 p.m. Philippines time. So itong OGC natin, ang purpose nito ay ma-recharge ka. Okay? Ma-recharge ka na para, kasi ang dami nating na-experience na pangit, hindi lang naman sa negosyo, di ba? Pag nare-reject ka, hindi lang sa negosyo, pati na rin sa outside our business, marami pa rin naman tayong hindi magagandang na nararanasan sa buhay natin. So ang purpose nitong ating OGC is ma-recharge ka. Kung yung cellphone nga nalulobat, ikaw pa kaya na tao ka lang. Diba? So yun ang pinaka-purpose nito. Kaya kailangan every Saturday umattend ka ng umattend ng OGC kasi hindi sapat yung hindi sapat yung mga hindi sapat na isang beses ka lang a-attend, dalawang beses ka lang a-attend. Kasi parang ginagawa mo, halimbawa kung mayroon kang cellphone, pag nalolobat siya, i-charge mo, tapos kapag hindi siya nalobat, tapos kung kailan mo na lang trip siya ulit i-charge. So parang ganun yung ginagawa mo kung kailan mo lang gusto or kung kailan mo lang trip umattend ng OGC, dapat every single week. Okay? Later on, dito sa mga pag-uusapan natin, marirealize nyo din yan kasi marami kayong matututunan dito. And finally, kapag ako nagtatanong, gusto ko sasagot kayo sa chat. Hindi pwede sa dito naiimik kayo kasi magkakagulo tayo, mag-iingay tayo. So kapag meron akong tinatanong, ang gusto ko is sasagot. Okay? Sasagot kayo. Malinaw ba 'yon? Malinaw ba 'yon? Okay, so yun, testing lang. Nag-testing lang ako. Susundin nyo kagad yung sinabi ko. Okay. So with that being said, no, mag-start na tayo dito sa ating training. So napaka-privileged nyo dahil itong training natin is bagong OGC to. So meaning, wala ito last year. Kaya ako muna yung magte-training for the whole month of August. So sa 4 na Sabado ng August, tayo yung magkakasama, no? Andito ako yung magte-training mismo sa inyo dito sa ating OGC for the next 4 months. So I highly recommend na attendan nyo yung 4. No, kasi sobrang ganda ng mga ituturo ko sa inyo. Ang pinaka-topic ng training natin, di ba, is mind, body, and soul. So ang pinakang purpose nito is paano natin maaalagaan yung ating mind, yung ating body, at yung ating soul. So paano natin yan paano natin maaalagaan ng mabuti. Kaya sobrang dami niyo matututunan. So ulitin ko, wala ito last year. Kaya kung meron sa inyong mga merong access sa inyong mga business package or lifestyle package, hindi nyo to makikita sa last year na OGC kasi wala pa. Ito yung bago. Kaya jackpot. Okay? So kung sakasakali man na meron pa diyan sa inyo or meron ka pang business partner na wala dito, papuntahin mo na, papasukin mo na, especially kung ikaw ay
starter or starter package, meaning yung 2,500 pesos or 1,880 kung naabutan mo pa yung 1,880. Hindi nyo ma-access yung replay nito eh. Kaya attend na kayo, no? Encourage nyo na sila. So, congratulations natin, 202 participants na tayo. So yun. So ngayon, ang una natin pag-uusapan, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Chat kayo dyan kung ready na kayo, no? Para makapagsimula na tayo. Okay? Maganda itong pag-uusapan natin. As usual naman. Siyempre, sisiguraduhin ko na maganda at masusulit yung oras nyo dito sa pag-uusapan natin. Okay? So, once again, topic natin, mind, body, and soul. So, uunahin natin is the mind. Okay? Uunahin natin yung mind. How do we take care of our mind? Yan yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Paano ba natin aalagaan yung ating isipan? Ngayon, magkaiba yung utak sa isipan, ha? Okay? Magkaiba yung utak sa isipan. Ang utak is yung mismong flesh or yung mismong organ natin dito sa loob nito. Pag binulat-lat yan. Yung mind, yan yung pag-iisip. Kasi isipin mo to ha. Kapag binulat-lat natin yung isipan natin, ha? Pag inopera yan, kinuha yung utak mo, wala namang makikita dyan na picture ng pamilya mo. Wala naman makikita dyan na dream mo na bansa na puntahan. Wala naman makikita, hindi naman makikita dyan sa utak mo yung pangarap mo. Ang makikita lang nila yung mismong utak mo. Di ba? Wala namang makikita ganun eh. Wala namang makikita na memories mo. Wala sila makikita. Makikita lang nila utak. Isang malagkit at malambot na utak. Pasintabi na sa mga kumakain. Di ba? So, yun ang utak. Ang pag-usapan natin, the mind. Yung pag-iisip. Diba? Actually, ito hindi pa to, wala pa talagang clear na sagot kung paano, bakit ganon, di ba? Isipin mo yan, pag inoperahan yung utak, wala namang makikita mga memories doon, di ba? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, the mind. Palagi nyo itong tatandaan na everything psychological is biological. So, take note of that. Okay, take note of that. Everything psychological is biological. So, anong ibig sabihin nun? Kung ano yung ginagawa mo sa isipan mo, nakaka-apekto sa katawan mo yan. And vice versa. Okay? Kung ano yung finifeed mo sa isipan mo, nakaka-apekto sa katawan mo yan. And vice versa. Okay? Kasi for example, ito, bakit madalas nagkakaroon ka ng sakit? So pag-uusapan natin yan next week actually. Bibigyan ko lang kayo ng konting mga tips, no? Konting idea. Bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Ang pinakang number one causes ng mga malalalang sakit is stress. Ay stress. Kapag stress ka, bumababa yung immune system mo, bumabagsak yung immune system mo, at mas madali kang tamaan ng mga sakit, ng mga malalang sakit, heart disease, hypertension, diabetes, di ba? Cancer, pwede. Yes, pag bumababa, basta bumaba yung immune system natin, madali kang papasukan ng mga sakit. Okay? And stress yon. So, saan ba nanggagaling ang stress? Ayan, pag-uusapan rin natin yan dito at saka sa susunod na linggo. Okay? Kasi next week, pag-uusapan natin is body. Ngayon, mind muna. And very important ito. So, sobrang powerful nito kasi sa body, para sa akin, parang mas madali pa yung sa body eh. Pero kapag hindi mo kasi inaalagaan yung isipan mo, magsasuffer. Magsasuffer ka talaga. Mahihirapan ka talaga. Mas mahirap na mag-discipline ng sarili natin pagdating sa ating mind compared sa ating body. Sa body, madali lang eh. Kasi kung isipin mo, diet ka lang, ganyan, kain ka ng mga healthy, whatever. Diba? Pero pag sa mind, diba, hindi, especially kung nagsisimula ka pa lang at itong mga ituturo ko sa inyo, hindi naman to tinuturo sa school. At saka yung pagbabago sa mind, matagal na proseso to. It will take a lot of years. Yung ba sa inyo, iniisip nyo, buti pa ako, buti pa yung mga leaders, ang gagaling na, di ba? Nakakamangha yung mga leaders, ang gagaling magsalita, ang gagaling mag-training, pero hindi sila gumaling overnight. Hindi kami gumaling overnight. Hindi kami gumaling after 1 month, after 3 months, after 1 year, after 2 years. No? Most of us gumaling 2 years and above. No? Ako dito sa negosyo na to, 8 taon na to. Magwa-8 taon na ako sa November. Okay, this coming November. 8 years. Isipin mo yon. Natuloy-tuloy ha. Tuloy-tuloy. Hindi ako nagpatigil-tigil during those 8 years. Tuloy-tuloy ako sa pag-improve sa sarili ko. Kaya, wag mo expect na overnight. Bibigyan mo yung sarili mo at least 2 years or 3 years na straight. Straight na tuloy-tuloy mong ini-improve yung sarili mo, tuloy-tuloy ka nag-grow at magagawa mo yan sa tulong ni Team Genuine. Kaya take your time. Hindi nyo kailangan magmadali. Wala namang humahabol sa inyo. No? Hindi nyo kailangan magmadali. Ang success hindi minamadali. Palagi nyo yung tatandaan. Hindi minamadali. The more na
pinipilit mong bumilis, the more nababagal ka. Kasi meron kang nilalabag na law. Okay, pero masyado na yung pag-usapan natin yan sa magbibigay ako ng konting idea sa inyo yan pagdating sa third week natin. Kapag pinag-usapan na natin yung soul. Okay, nandun yan. So, yung soul, grabe yun. No? Medyo magugulo yung utak niyo doon pag pinag-usapan na natin yung soul sa third week. So, kaya mag-ready kayo diyan. Kaya sabi ko nga sa inyo, make sure attend ka na itong OGC natin for the whole month of August kasi bagong module to, bagong OGC to. Okay? So, with that being said, no, pag-usapan na natin yung 5 simple steps kung paano nyo maaalagaan ang inyong mind, o ang inyong pag-iisip. Okay? So, ready na ba? Okay na ba? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? So, sa 5 simple steps na to, actually marami pa namang iba, pero nag-isip kasi ako nung 5 na pwede mong maggamit agad. Okay? Ayaw ko kasi masyadong pakomplikahin. Ang gusto ko ituro sa inyo as much as possible, simple, madaling gawin. Okay? Kaya hindi ko na siya masyadong pinakomplika. Step number 1, okay, number 1, hindi naman actually step number 1. 5 steps ba yung sinabi ko? Okay, basta number 1 na kailangan mo gawin to take care of your mind is to have a quality sleep. Quality, kalidad na tulog. Okay, quality sleep. Kasi ang kakulangan sa tulog, nakakapagbigay yan ng mga malalang sakit like hypertension, diabetes, obesity, depression, heart attack. Nakaka-depress pag kulang ka sa tulog. Diba? Heart attack and stroke at marami pang iba. No, kapag ikaw din ay kulang sa tulog, hirapan ka matuto. Hirapan ka mag-absorb ng learnings. Kapag kulang ka sa tulog, hindi ka masyadong alert. No? Ano ka, parang ang tawag dito? Para kang nawawala sa sarili. Di ba na-experience yun ba yung puyat na puyat ka, gumising ka, kulang na kulang ka sa tulog pa. Hindi nawawala ka sa sarili mo, di ba? So, ano yan? Tawag dito, ang tawa si Samuel, lutang. Para kang lutang. Kaya napaka-importante ng sleep. May purpose yan kung bakit tayo natutulog is for us na ma-recharge yung ating mind, yung ating body. Kasi ito, kapag tayo ay nagkakaroon ng quality na tulog, so mamaya pag-usapan natin bakit quality yung sinasabi ko. Mamaya pag-usapan natin yan. Pag tayo nagkakaroon ng quality na tulog, natutulungan yan yung ating immune system na lumakas. That is isa sa mga natural ways para lumakas yung ating immune system. So, meron tayong kalidad na tulog. Para magkaroon tayo ng strong heart, nakakatulong rin yung pagtulog. Good mood. Di ba? Kapag gumising ka na, ang sarap na-experience nyo na yon, yung ang sarap ng gising mo. So, ibig sabihin, pag masarap yung gising mo, yung paggising mo, parang refresh ka, tapos ang sarap sa pakiramdam, tapos good mood ka. Ibig sabihin, quality yung tulog mo. Di ba? Kalidad yung tulog mo. So, nakaka-good mood talaga yan. Kasi naaalala ko nga, kasi ako personally, sa totoo lang, may problem din ako sa sleep. Kami ni Grace. Medyo mas malala lang yung kay Grace na pagtulog. Kapag si Grace gumising, tapos normal lang, hindi masyadong umiimik, ibig sabihin normal lang yung tulog niya. Kapag gumising si Grace na masaya, ibig sabihin quality yung tulog niya. Pero kapag gumising niya na wala pa akong ginagawa, galit na, ibig sabihin hindi maganda yung tulog niya. Yan yung natutunan ko. Okay, so ganun talaga. Malaking factor yan sa ating mood. And also nakakatulong din sa ating memory kapag tayo ay may quality na tulog. So ano ba ibig sabihin ko ng quality na tulog? Dati akala ko sapat na yung 8 hours yung tulog mo. Basta makatulog ka lang 7 to 8 hours, okay ka na, hindi pala siya dun binabase. Okay, yung kalidad ng tulog, quality over quantity. Ang sinasabi ko kasi quantity. Kaya minsan kahit na 9 hours, 10 hours ka nang natutulog, hindi pa rin maganda sa pakiramdam. Or kapag 8 hours ka natulog, hindi pa rin maganda sa pakiramdam. Kapag 9 hours, 10 hours ka natulog, tsaka siya gumaganda. Diba? Na-experience nyo na ba yan? Kasi ako recently na-experience ko yan . And ayoko nang ganun. Ayoko nang sobrang haba ng tulog ko. Naiinis ako pag sobrang haba ng tulog ko. Pag pag sumusobra na ako sa 8 hours, 10 hours, pag umabot na ako ng 10 hours, naiinis na ako noon kasi sabi ko sayang yung oras. Sayang yung yung buhay ko, 'di ba? Parang kasi ganun talaga kapag tawag dito, baliw na baliw ka sa negosyo. Ganun. Pero ibig sabihin lang nun kasi hindi ako nakakuha ng quality sleep sa loob ng 8 hours. Kaya yun yung unti-unti kong inaaral at ngayon sabay ko nang itinuturo sa inyo kung paano ka magkakaroon ng quality na sleep. Okay?
Kasi dati naaalala ko, nagagawa ko naman 'to, hindi ko alam kung bakit nawala. Okay, so ano natin, sabay-sabay natin siyang gagawin. Paano ka magkakaroon ng quality na sleep? So, kapag ikaw ay natutulog, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, kapag ikaw natutulog, pagkagising mo, groggy ka pa rin, kahit na ang haba ng oras ng tulog mo, kahit 7 hours, kahit 8 hours, masakit sa ulo, masakit sa katawan, ibig sabihin hindi ka nagkaroon ng quality sleep. At maraming factors yan kung bakit. Okay, maraming factors yan kung bakit, at pag-uusapan natin yan unti-unti. Okay. So ngayon, ang tanong, paano magkaroon ng quality na sleep? Okay, so ito yung number one. Kailangan sa umaga is expose ka sa natural light as much as possible. So anong ibig sabihin natural light? Liwanag ng araw. Okay, so for example, sa kwarto mo, kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka tawag dito, ginagawa yung business, no? Huwag kang masyadong magbabad sa dilim. Kasi may mga taong ganun, di ba? Yung gusto mo ng madilim, ayaw mo ng maliwanag. Kung ikaw ay okay naman yung tulog mo sa ganung paraan, mahilig ka sa madilim, gusto mo nasa dilim ka, na ginagawa yung negosyo, pero okay naman yung tulog mo, quality yung sleep mo, pagkagising mo, fresh ka, edi tuloy mo lang yan. Ibig sabihin, okay yung ginagawa mo. Pero kung ikaw ay ganun, mahilig ka sa madilim, tapos, dahil mahilig ka sa dilim, nahihirapan ka na makatulog, kasi nga, meron tayong natural cycle ng sleep eh. Alam ng katawan natin kapag umaga na usually. Meron mga tao iba nocturnal yung sinasabi ng nocturnal. Pero dito sa ni-research ko, merong cycle yung katawan natin pagdating sa pagtulog. Kung hindi ako nagkakamali, melatonin. Okay, melatonin. Meron tayong melatonin chemical sa utak natin na kapag ka maliwanag, konti yun. Konti yung pinoproduce na chemical na yun. Pero pag dumidilim na, gumagabi na, that's the time na nagpo-produce siya ng maraming melatonin para tayo matulungan sa pagtulog. Kung ikaw ay masyado umaga pero nakababad ka sa dilim, okay, nagkukulong ka sa kwarto, tinatakpan mo lahat ng mga ilaw, tapos nakatutok ka lang sa, let's say, sa cellphone mo or sa laptop mo or sa PC mo na ginagawa mo yung negosyo, nagre-release ng melatonin yung utak mo, pero ang nangyayari, sa halip na itulog mo siya, gising ka pa rin. Kaya pagdating ng kinagabihan, nahihirapan ka makatulog. Kasi kahit na nagre-release ng melatonin yung isipan mo, nasanay ka na kahit madilim, gising ka pa rin, mahirapan ka talaga makatulog. Okay? So, kailangan nyo ng sanayin yung, kung ikaw ay nahihirapan sa pagtulog, tapos ikaw yung mahilig sa madilim, di ba? Kailangan mo mag-adjust. Kailangan mong baguhin sa umaga, kailangan expose ka sa natural light. Okay, ako rin kasi hindi rin ako, ayoko naman ng sobrang dilim, pero ayoko rin ng sobrang liwanag. Kaya dito, ito may kortina. Kasi kapag umaga, grabe, nakakasilaw yung ang init, nakakasilaw, hindi ko na makita yung monitor ko, kaya tinatakpan ko talaga to. Pero doon sa likuran ko, meron pang bitana sa likuran ko, binubuksan ko yan. Binubuksan ko yan para pumasok yung liwanag. Huwag lang tatapat dito sa monitor ko kasi hindi ko nasusulo yung monitor ko. Dito lang, nagre-reflect yung liwanag kasi maliwanag naman itong kwarto ko eh. So, ganun yung gawin mo. And then pagdating sa gabi, lilimitahan mo naman yung liwanag, yung masyadong liwanag. And isa sa mga nakakapagpahirap sa pagtulog is yung cellphone, smartphone. Especially yung mga smartphone kasi ngayon, kahit yung mga mura lang naman na smartphone na latest, alam ko may mga blue light filter na yan eh. No, may mga blue light filter na yan. And pwede kayong mag-search din ng application. Nalimutan ko yung application pero meron ako nakita. Pwede kayong mag-search ng application kung sakasakaling walang blue light filter. Kasi itong cellphone ko na lumang-luma na, 2017 pa ito, na Asus, na Zenfone 4. Meron siyang blue light filter eh. Sa option, sa taas, sa notification yan, pag ginanyan mo, may makikita dito na option na blue light filter. So yung blue light kasi na yun yung nakakasama sa mata at nakakapag-decrease ng melatonin natin. So, kung meron kayong ganun sa inyong mga phone, lagyan nyo ng blue light filter or hanap kayo ng application sa Play Store or sa App Store kung iPhone gamit mo na blue light filter. Search nyo lang blue light. Blue light. Light, ilaw, filter. Tapos kung sakasakaling man wala pa rin, pwede naman na pwede kayong bumili. Meron dyan mga mura lang na ganito, na salamin na may blue light filter. Kaya makikita mo, ayun, pag tinatapat ko siya sa ring light ko, nagiging kulay blue. Parang blue na green na lumalabas. Ganyan. Kasi finifilter nito yung radiation. No? Sa blue light. Kasi ngayon blue light na, hindi na radiation talaga eh. Blue light na sa ating technology ngayon. Luma na yung radiation eh. Puro blue light na.
So kapag ka ginamit mo yung blue light filter, medyo nagdidilaw yung screen mo. Pero okay lang yun kaysa naman masunog yung mata mo, di ba? So, yun, nakakatulong din yan. Kaya wag kayong masyadong magbababad ng sobrang liwanag sa smartphone nyo tapos madilim, tapos wala pang blue light filter. Kasi mahirapan talaga kayo makatulog sa ganun. Malaking factor yon. Okay? Number 2 is gumawa ka ng routine ng pagtulog. Kailangan magkaroon ka ng habit na pagtulog. So for example, ako, ang tulog ko is 12. Ginagawa kong habit is matulog ako ng 12, gigising ako ng 8. Okay? 12 midnight to 8 a.m. Yan ang habit na ginagawa ko. Okay? So pwede ka rin gumawa ng habit. I-adjust mo na lang. Hindi ko naman sinabing dapat gayahin nyo ako. Hindi. I-adjust mo depende sa sitwasyon mo. Kasi ako full-time ako sa negosyo. Hindi ko, karamihan sa inyo dito is part-timer. Kaya adjust mo na lang base sa kung ano yung ano mo. I-adjust mo na lang base sa work times mo. Okay? Sa oras ng pagtatrabaho mo, kung anong oras ka nagninegosyo, i-adjust mo na lang. Pero kailangan meron kang routine na sinusunod para maging masana yung katawan mo na tutulog ka na sa ganung oras. And isang tip pagdating sa pag-create ng routine ay mag-set ka ng alarm 30 minutes before. Okay? 30 minutes before ka matulog. So for example, ako, ang ginagawa ko ganito. Trabaho. Actually, 1 hour nga sa akin. Pero at least 30 minutes, pwede. Pwede 30 minutes. Halimbawa, halimbawa ako matutulog ako ng 12 midnight. Mag-a-alarm ako ng 11:30 p.m. 11:30 p.m., ibig sabihin, titigil na ako sa mga device na ito. Okay, sa PC ko, titigil na ako. Titigil na ako sa device, tapos pupunta na ako sa kama at magpe-prepare na ako na matulog. So at least meron akong 30 minutes na preparation para matulog, para mapahinga ko yung isipan ko, mapahinga ko yung mata ko, kahit papano, bago ako tumulog. Hindi yung diretsong tulog na lang kaagad. So ano yan, additional bonus yan. No? Pagdating sa preparation, pagdating sa pag-create mo ng routine ng pagtulog. Okay? And isa pa, pagdating dito sa sa sleep, pagdating sa pagtatrabaho mo, halimbawa sa pagninegosyo, as much as possible, kung saan ka nagninegosyo, ito power tip, ito bonus tip ko sa inyo. Kung saan ka nagtatrabaho at kung saan ka natutulog, huwag mong pag-iisahin. Okay? Huwag mong pag-iisahin. So yun, tama si Christine. Pwede kang magbasa ng libro bago matulog, lalo na kung inaantok ka pag nagbabasa ng libro. No? Minsan kasi nakakaantok talaga pag nagbabasa ka ng libro sa gabi. Ako kasi sa umaga ako nagbabasa. So, ano yun? Bonus tip sa inyo is yung workplace mo at saka yung sleeping place mo, no? Yung kung saan ka natutulog, paghihiwalayin mo yan. Huwag mong pag-iisahin. Okay? Kasi meron tayong parang anong tawag dito? Nalimutan ko yung terminology na kung saan yung utak natin nasasana yan kung nasang lugar siya. Katulad ko, kapag ako nandito sa kwarto, pag ako umupo dito ng umaga, okay, hanggang mga hapon, ang nasa isip ko lang trabaho. Kasi nasanay ako na ganun. No? Pero pag ako nandun sa kwarto, hindi na ako nagtatrabaho. Hindi na ako nagninegosyo. Kasi yun ang lugar ko ng pagtulog. So kailangan i-associate yun ang tamang term. Ina-associate mo yung isipan mo sa isang lugar kung saan ka nagtatrabaho at isang lugar kung saan ka natutulog. Kaya, iwasan mo na nagninegosyo ka tapos nakahiga ka sa kama. Kasi mahirapan ka makatulog kapag ganoon. Kung nakakatulog ka naman ng okay, kahit ginagawa mo yung gano'n, hindi tuloy mo lang. Pero kung sakaling ginagawa mo yun tapos nahihirapan ka na matulog, hanap ka ng isang lugar na kung saan as much as possible tahimik, hindi naman kailangan perfect, no? As much as possible tahimik, wala masyadong distraction. Tapos dun sa lugar na yun, dun ka lang magtatrabaho, dun ka lang magninegosyo. Dun ka lang magbababad sa phone mo, sa laptop mo, or sa PC mo, dun ka lang nagtatrabaho. Pero wag mo yung ilalagay sa kama. Ihiwalay mo siya sa kama. Okay, para ma-associate mo na pag umupo ka na sa isang lugar na yon, trabaho lang. Pag umiga ka na sa kama, tulog na. Higa ka pa lang, aantokin ka na. Okay? So another tip, kung sakasakaling meron man sa inyo diyan na merong insomnia. Natutunan ko to sa sa psychologist mismo. Sabi niya kapag ikaw daw ay nahihirapan na matulog, no? Halimbawa nakahiga ka sa kama, nahihirapan ka matulog, umalis ka, tumayo ka sa kama, maghanap ka ng ibang lugar na kung saan doon ka tatambay. Kasi yun yung tinuturo ko sa inyo na association.
Kasi kapag sinanay mo yung sarili mo na hindi ka makatulog sa kama, hindi ka makatulog sa kama, tapos pinipilit mo na pinipilit matulog, na-associate ng utak mo na, hindi ako nakakatulog sa kama. Kaya kahit anong higa mo, nahirapang-hirapang ka matulog. Try mo humanap ng ibang lugar. Tapos kapag pumunta ka na sa ibang lugar, halimbawa sa sala nyo, sa kusina, o kung saan man, no, kapag pumunta ka na dun sa lugar na yon, tapos nagsimula ka ng antukin, tsaka ka pumunta ng kama. Okay? Para ma-associate ng utak mo na pag nandun ka sa kama, aantukin ka. Okay? So medyo Hollywood level na itong mga tinuturo ko sa inyo. Okay? So yun. Another thing is, iwasan nyo na magkape sa gabi. As much as possible, dapat ang huling inom mo na ng kape ay alas 3 ng hapon. Pag 4 na, 5 p.m. na, wag ka na magkape. And pagdating sa kape, no, as much as possible, gamitin nyo yung i-infit na lang natin kung nagpapapayat ka. Kung sakaling hindi ka nagpapapayat na sa coffee, pwede mong gawing alternate is Jim's Coffee. Actually, yan yung kinakape ko. Hindi ako affiliate ng Jim's. Hindi ako nagbebenta niyan. Pero hindi ako nag-i-infit kasi hindi ako nagpapapayat. Hindi ako pwedeng magpapayat. No? Mayayari ako sa coach ko. No? Hindi ako pwedeng pumayat. Kasi nga, meron kaming wino-workout na nag-ano ko eh. Nag-gym ako eh. So, hindi naman ako nagpapapayat. Nagtatanggal lang ako ng fats sa mga katawan. Iba yun. Iba yung pagpapayat sa simpleng pagtanggal lang ng fats. So, medyo, hindi ko na-explain yan dito kasi yung mga nakakaalam dyan, yung mga nag-workout din na, siguro maintindihan nila ako. Nagka-calorie deficit, yun ang tawag sa amin. Kaya, pero hindi ako nagpapapayat. So, kapag nagpapapayat ka, nagme-maintain ka ng weight mo, o malakas ka kumain, hindi mag-i-infit coffee ka na lang, yun na lang yung kapihin mo. Pero as much as possible, huwag kayong mag 3-in-1. Maawa kayo sa mga sarili nyo. Yan, pag-uusapan natin yan sa next week sa body. Pero bibigyan ko na kayo ng idea. Sobrang taas ng sugar ng 3-in-1. As in, nakakatakot. No? Diabetes ang abot mo dyan. Pag tagal-tagal, wala ka nararamdaman ngayon, trust me, pag walang gamot ang diabetes. Okay? Kasi ang diabetes is an autoimmune disease. Hindi siya nagagamot, pero kaya siyang makontrol. No? Yan yung isa sa mga natutunan ko. Kaya, panghabang buhay na insulin na yan eh. As yung diabetes. Kaya, iwasan nyo yung mga ganon, 3-in-1 na kape. Kaya nire-recommend ko yung gyms kasi hindi ganun katapang yung kape niya at saka meron kasing gyms na Jim's Coffee yung sugar-free na coffee. Kung sakasakaling hindi kayo nagpapapayat, medyo mas mahal yon yung 5-in-1 sugar-free na yon. Pero alin ba mas importante, buhay mo o yung pera? Di ba? Kasi kung napapamura ka nga ngayon sa 3-in-1, pero later on magkaka-diabetes ka, di mapapamahal ka din. Di ba? Yung hospital mahal. Yung pinakamahal sa atin is yung kalusugan natin. Diba? So yun. Kaya iwasan nyo. Or pwede rin brewed coffee. Or halimbawa, brewed coffee, pwede rin. Pwedeng coffee maker or kung traditional, marunong kayong gumawa ng coffee na kahit walang coffee maker na traditional na yung brewed coffee, yung natural brewed coffee, pwede rin yun. Kaya wag nyo lang kasyadong kataasan yung asukal. Kung mag-asukal kayo, siguro yung muscovado. Basta wag yung white sugar, even yung brown sugar, hindi rin maganda. Yung mga muscovado, ganyan. So, yun. Iwasan nyo yung kasi grabe. Sobrang taas ng sugar ng mga 3-in-1 na yan. Okay? So, yun. Iwasan yung uminom ng coffee. Okay lang naman ng coffee. Okay lang naman siya. Wag lang sobra-sobra. Pero, ako, twice a day lang ako nagko-coffee. Tapos yun nga yung kape ko. Hindi naman 3-in-1. Jim's yung kape ko. Nakakatulong rin yan. Mamaya pag-usapan natin. Another thing, pagdating para magkaroon ka ng quality sleep is iwasan mo na mag-siesta sa hapon. Yung sobrang haba ng tulog mo, 1 oras, 2 oras. Iwasan nyo yun. Meron ako ituturo sa inyo na alternative sa siesta. Kaya huwag kayong tutulog sa hapon ng sobrang haba. Okay? Huwag kayong tutulog sa hapon ng sobrang, huwag kayong mag-siesta. Iwasan nyo yun. Meron ako ituturo sa inyo alternative later on. Iwasan mo rin yung alak. Kasi yung iba dito sa inyo, baka ginagamit mo yung alak para makatulog ka. Kasi meron effect na pag ako nagiinom, pag ako umiinom ng alak, inaantok talaga ako. Yun ang effect sa akin ng alak. Inaantok ako. Pero, ang problema, kahit inaantok ako, hindi quality yung sleep ko. Kasi nagigising-gising ako, tapos ang masakla pa pag may hangover. No, huling pag-inom ko, huling beses na tinamaan ako, nalasing ako ay nung camping namin. Nung camping namin, nung kami magkakasama. Kailan ba yun? July nga ba? Oh, July. Last month lang pala yun. Diba?
hindi quality yung tulog. Nagigising-gising ako at masakit din sa ulo. Lalo buti na lang hindi ako nagkaroon ng hangover noon. Kaya wag niyo sasanayin yung, hindi ako pala inom by the way, hindi ako mahilig sa alak. Ang ininom ko wine, nasang juice, di ba? Kaya iwasan niyo na uminom ng alak para gamitin para antukin ka. Hindi rin naman magiging quality. Makakatulog ka nga pero hindi naman quality yung tulog mo. At ang masaklap pa, magkaka-hangover ka pa. Di ba? Possible magka-hangover ka pa. Kaya iwasan niyo yun. And isa pa, bago ka matulog, iwasan mo na uminom ng maraming tubig. Kasi pag uminom ka ng maraming tubig, anong nangyayari? Di ba bumabangon ka sa madaling araw para umihi? Kaya iwasan nyo na uminom ng maraming tubig bago matulog. 2 hours before, okay, 2 hours before ka matulog, dun ka na uminom ng tubig. Pero, halimbawa, matutulog ka ng 12, uminom ka na ng tubig ng 10. Katulad ko, halimbawa ako, bago ako matulog ng 12 a.m., 12 midnight, iinom na ako ng tubig 2 hours before. 1 hour to 2 hours before. Halimbawa, ito kasi yung baso ko eh. Ganito kalaki. So, iinom na ako, pwede kong ubusin ito, iinom na ako para mamaya hindi na ako iinom. Kasi kapag ka uminom ka ng tubig, bago ka matulog, yun nga, magigising ka. Kasi maiihi ka eh. Di ba? Magigising ka, babangon ka, nasisira yung sleep cycle mo. Tayo, pag nagtutulog, kailangan tuloy-tuloy kasi may mga sleep cycle tayo na tinatawag. At hindi ko na siya masyadong i-discuss dito kasi masyadong technical na. Medyo masakit na din sa ulo. Kahit ako na mag-i-explain, medyo masakit sa ulo. Pero kailangan tuloy-tuloy yung tulog natin. Hindi pwedeng napuputol yan. Kasi once na naputol yan, uulit na naman ang cycle, mahirapan ka. Lalong hindi nagkakaroon ng quality na sleep. Alright? So marami bang natututunan so far? Marami bang natututunan? Ayos ba? Chat kayo dyan kung marami natututunan so far. So napaka-importante ng sleep, ng pagtulog sa ating katawan. Kaya ito the more na hindi tayo nagkakaroon ng quality sleep, tumataas yung risk natin sa mga malalalang sakit kasi bumababa yung immune system natin dahil kapag kulang tayo sa tulog, stress na yon. May stress ka na. Nai-stress na yung katawan. Okay? So pag na-stress tayo, bumabagsak yung hindi lang bumabagsak yung immune system natin. Kapag bumagsak yung immune system natin, madali tayong tamaan ng mga sakit. Kasi ito tandaan nyo, sa katawan natin, maraming sakit diyan. Okay, kahit okay ka naman, kahit okay ka, maganda yung pakiramdam mo, maraming bakterya diyan, maraming mga sakit sa katawan. Kaya lang okay pa rin yung pakiramdam natin kasi malakas yung immune system. Lumalaban, nakikipagpatayan dun sa mga virus na yan, sa mga bakterya na yan. Kaya even though punong-puno tayo ng bakterya sa katawan ng mga iba't ibang uri ng sakit dahil malakas ang immune system natin, okay yung pakiramdam natin. Kaya pag bumagsak yung immune system, that's the time na yan na yung mga sakit. At nakakapagpabagsak ng immune system ang kakulangan sa tulog. Right? So ngayon, ito yung tip ko sa inyo. Kung sakaling, halimbawa sa hapon, inaantok ka. meron ba sa inyong ganon? Na inaantok ka sa hapon? Ako minsan inaantok ako sa hapon, madalas hindi naman. Usually pagkatapos kumain. Pag sobrang dami mo kasing kinakain, hindi naman kasi kailangan na sobrang daming kainin. Yan, pag-uusapan natin yan next week. No? Yung mga dapat at hindi dapat kainin. Pag sobrang dami mo kasing kinakain, aantokin ka kasi yung energy mo napupunta dun sa pag-digest ng dami ng kinain mo. Kaya inaantok ka. Okay? Kaya hindi naman kasi kailangan natin kumain ng sobra-sobrang dami. So, yan yung isa sa mga natutunan ko. Which is pag-uusapan natin sa body next week. Okay? So ngayon kung sakasakali man na gano'n na, diba? Inaantok ka kapag sa hapon or sa tanghali, pagkatapos kumain or whatever, huwag kang magsisiesta, yung tutulog ka ng 1 oras, 2 oras. Meron tinatawag na power nap. Okay? Natutunan ko to sa mentor ko noon pa matagal na. Power nap. Okay, so yung power nap is 30 minutes below, 15 to 30 minutes actually. 15 to 30 minutes na idlip lang. Hindi tulog. Okay? Idlip lang. Power nap. So, ang maganda sa power nap is, ewan ko, baka na-experience nyo na, yung naka-idlip ka lang saglit, tapos pagising mo, refresh ka na. Na-experience nyo na ba yung ganun? Meron ba sa inyo naka-experience na ganun? Naka-idlip ka lang saglit, tapos nung nagising ka, ang sarap ng pakiramdam mo. Tapos, feeling mo, natulog ka ng 8 hours. Kaya tinitingnan mo yung oras. Teka lang, ilang oras ako natulog? So makita mo, 15 minutes lang, 30 minutes lang. Di ba? Power nap yon. Huwag mong palalampasin sa 30 minutes kasi pag lumampas na to ng 30 minutes, yung tulog mo na yon, okay, nandun ka na sa second cycle ng pagtulog, which is, pag nagising ka, lampas 30 minutes, pag nagising ka, masakit sa ulo.
masakit sa ulo, groggy ka, parang nahihilo, di ba? Yun. Kaya wag niyong palalampasin. 30 minutes lang. Ako, ang ginagawa ko is, tawag dito, nagsiset ako ng alarm. Itong tip pagdating sa pag-power nap, huwag kang hihiga ng sobrang comfortable. As in, yung pag natutulog ka sa gabi, yung sobrang comfortable mo, as much as possible, medyo mataas. Medyo mataas yung ano mo, yung unan mo. Yung hindi ka sobrang nakahiga. So, for example, bigyan ko kayo ng siguro mga, hindi kayang iunat dito. Hindi nyo na ako makikita pagka binaba ko ito ng yeah. Pero wag yung sobrang nakahigang-higa ka or yung style mo ng pagtulog sa sa tawag dito sa kama. Pwede nga sa ganitong upuan kung sakali meron kang upuan na nagre-recline. Pwede 'yon. Or kung sa man sa higaan siguro mga dalawang unan para hindi ka masyadong nakahiga. Tapos bago ka matulog, ito sasabihin mo sa sarili mo. Okay? Sasabihin mo sa sarili mo 30 minutes lang. Tapos mag-set ka pa rin ng alarm, di ba? Hindi naman na-figure out ko nakakatulong 'yun eh. Yung kapag sinasabi mo sa sarili mo, binubulong mo na sa sarili mo 30 minutes lang, 30 minutes lang. Nakakatulong 'yun. Subukan niyo. Okay, subukan niyo para kayo mismo yung maka-experience. Pero mag-a-alarm ka pa rin sa phone mo. Baka sakaling masyado kang mapasarap masisira na naman yung sleep cycle mo niyan kapag kaganon. So 30 minutes lang yung pagtulog, tapos set ka ng alarm for 30 minutes or 45 minutes. Kasi on average, yung average person nakakatulog yan mga 15 minutes bago makatulog. Kaya 45 minutes may pasobrang 15 minutes. Kasi hindi naman porket paghiga mo, tulog ka na eh. No? Pero kung sakaling paghiga mo, tulog ka na kagad, ikaw yung tipo ng ganung tao, edi mag-set ka na ng alarm, 30 minutes lang sakto. No? Ako kasi hindi. Ako estimate ko mga 10 minutes, 10 to 15 minutes bago ako makatulog eh. Paghiga ko mga 10 to 15 minutes. So, basta mag-a-alarm ka lang. And then, once na nag-alarm na siya, bangon ka na. Bangon ka na. Huwag ka nang hihirit. Huwag ka nang hihirit kasi masisira yung sleep cycle mo. Masisira yung tulog mo sa gabi kapag ka humirit ka pa ng 1 oras pa. Diba? So, yun. Okay, yun yung power nap. At ito, kung meron tinatawag na power nap, meron tinatawag na super power nap. Meron tinatawag na super power nap. So, ano yung super power nap? Ito yung tinatawag na coffee naps. Ibig sabihin nito, pagkatapos mo magkape, mag-power nap ka. Kasi pagkagising mo niyan, mataas yung energy mo. Okay, highly alert ka, mataas yung energy mo, na-refresh ka. Kasi within the 30 minutes, within the span of time, na-absorb na ng dugo mo yung kape. Pero ulitin ko, wag yung 3-in-1 ha. Iwasan niyo yung 3-in-1 na yan. Kasi diyan kayo magkaka-diabetes. Okay? Magkakaroon kayo ng diabetes at iba't iba pang mga sakit. So, yun yung super power nap. Coffee, tapos power nap ka, pagising mo, super power nap na yun. Okay, malakas ka nun. Okay? And finally, bonus tip is, sa higaan mo, regularly, magpalit ka ng sapin, magpalit ka ng punda. Kasi nakaka-apekto yan sa isipan natin. Pag nakikita natin na fresh yung sapin, fresh yung punda, masarap matulog. Merong iba sa inyo merong iba sa inyo, katulad ng tatay ko, ayaw pinapalitan yung punda ng unan, kahit yung sapin na lang. Kung ayaw mo talagang palitan yung punda ng unan mo, kahit yung sapin na lang. Para makita mo at least kahit paano malinis, at least once a week. Tsaka yun nga, para hindi rin makate. Sabi ni Samuel, hindi rin makate. Di ba? Hindi rin mabaho, hindi amoy panis na laway. Di ba? Palitan mo every week. Okay? So marami bang natutunan? Ang haba nun, sleep pa lang, grabe. Meron pa tayong 2, 3, 4, 5. Sobrang haba, pero maikli na lang naman itong iba. Maikli na lang naman itong iba. Okay? Kasi talagang yung sleep mahaba kasi sobrang importante niyan eh. Dati nineneglect ko yan. Kaya mahina ako noon. Hindi naman ako sakitin eh. Pero mas madalas ako magkasakit noon kumpara ngayon. Yung huling beses nagkasakit ako, yung anniversary natin. Nasobrahan ako noon. No, nung anniversary natin, nilagnat ako. Pero before that, di ko na maalala kung kailan yung huling beses. Baka 2024, 2019 pa. Hindi ko na maalala. Kasi hindi naman ako sakitin, malakas yung immune system ko. So naabuso ko lang talaga yung sarili ko noon, nung anniversary kasi sobrang dami kong ginawa. Kasi meron akong bad habit na gano'n na gusto ko magawa ko na lahat sa loob ng isang araw, hindi naman pwede. So yun. So I hope marami kang natututunan so far dun sa sleep, sa pagtulog. Napaka-importante na practicein nyo yung mga tinuro ko sa inyo kasi ako mismo pinapractice ko na yan. Okay? So number 2, on how to take care of our mind. Step number 2 is linisin mo kung saan ka nagtatrabaho
at linisin mo kung saan ka natutulog. Okay? Kasi yung workplace mo o yung kwarto mo, kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka natutulog, that is a reflection of your mind. Kung madumi yung kwarto mo, malamang sa malamang, madumi rin yung isipan mo. Magulo. Hindi madumi. Magulo yung isipan mo. Madalas kang nai-stress, madalas ka nag-overthink. Nagre-reflect yan eh. Kasi nga, di ba, mindset equals action equals result. E pinapabayaan mo palagi yung workplace mo, di mo nililinis, di mo inaayos yung kwarto. Di ba? So, nagre-reflect yan. Yan yung nasa isipan mo. Okay? Kaya, importante na lilinisin mo yung iyong workplace, kung saan ka nagtatrabaho at kung saan ka natutulog. Kasi ito rin yan eh. Kapag nakikita mo na ang linis-linis ng kwarto mo, di ba nakakatanggal ng stress? Hindi pa, ito nasubukan nyo na to, lalo-lalo na kung naglilinis ka ng kwarto or tawag dito, nag-general cleaning ka, napansin mo na kapag ka naglilinis ka, hindi ka pa tapos maglinis, unti-unti mo palang nakikita na lumilinis, natatanggal yung, ang sarap sa pakiramdam. Napansin mo ba yun? Hindi ka pa tapos maglinis, ang sarap na sa pakiramdam. Tapos lalo na, nung nakita mo na tapos na, ang linis na, di ba ang gaan sa pakiramdam, nakakatanggal ng stress? Na-experience nyo na ba yun? Or hindi ka naglilinis? Di ba? Hindi ka naglilinis. Katulad kita na tamad maglinis. No? Ako tamad ako maglinis pero andyan naman kasi si Grace eh. So bagay talaga kami sa isa't isa. Ako yung tagagulo, siya yung tagalinis. Hindi, joke lang. No? Kahit pa paano naman, nililinisan ko tong workplace ko, kahit itong workplace ko. Kasi gusto kong kaaya-aya rin yung mga nakikita ko. So yun yung yun yung isa yan. Nakakatanggal ng stress eh. At saka masarap magtrabaho kapag nasa isang malinis na lugar. Diba? Especially kung nagtatrabaho, kung meron kang workplace katulad nitong kwarto ko, meron akong parang home office ko, diba? Masarap magtrabaho pag ang linis. Ang linis eh. Diba? Nakakatanggal ng stress. So yan yung step number 2. How you can take care of your mind, linisin mo yung nasa paligid mo. Okay? Linisin mo yung nasa paligid mo. Mas malinis, mas nakakatanggal ng stress, mas masarap magtrabaho. Diba? So yun, yung step number 2. Napakasimple lang. Step number 3. Okay, ito medyo mahaba. Okay, step number 3 is feed the mind and brain. Kung pinapakain natin yung katawan natin sa pamamagitan ng pagkain na kinakain natin, napapakain rin ang isipan at napapakain rin ang utak. Okay? So, sa sa mind natin, ano yung pinapakain natin sa mind natin? Success. Yun ang reason kung bakit tinuruan ko kayo na i-unfollow nyo yung mga negative na tao, mag-unsubscribe kayo sa mga influencer na puro issue, puro pag-aaway yung ginagawa, no? Puro pakikipagtalo, puro chismis, puro negative, 'di ba? I-unfollow nyo or i-unlike nyo yung mga page na nakikita nyo na puro negativity, puro toxic yung pinapakita. Pigilan nyo yung panonood ng TV kasi puro negative lang naman yung sinasabi diyan. Wala masasabing positive sa TV, puro negative kasi negosyo nila yun eh. Negosyo ng TV na manakot. Yun ang negosyo nila. Kasi mas maraming tao ang nagre-respond sa takot. Pansin nyo? Ano ba yung usually mga nasa telenovela? Positive ba? Di ba? Palagi, tamo si Cardo. Ano yung tema ng ni Cardo? Di ba? Yung mga kurakot na tao, patayan, barilan. Negosyo nila yan eh. The more na negative, the more na mas negative yung pinapalabas nila, the more na mas taong maraming nanonood. Inaabangan-abangan ng mga tao. So, kaya ko kayo tinuruan ng mga ganong bagay. Diba? Na iwasan niyo yung mga toxic na ganon. Iwasan niyo yung mga toxic na kaibigan, toxic na kapamilya. At ang focus niyo is yung kabaliktaran. Mag-follow kayo sa mga motivation, sa mga nakakapagbigay ng value, nakaka-inspire. Diba? Yun ang palagi niyong panoorin, yun ang pakinggan nyo, yun ang palagi nyo dapat nakikita instead na puro chismis sa Facebook wall nyo. Ang nakikita nyo is puro positive quotes. Yun yung reason kung bakit sinabi ko sa inyo na i-follow nyo yung mga leaders. Diba? Kasi halos lahat ng pinopost talaga namin is nakaka-inspire, diba? Nakaka-inspire, nakaka-motivate, and minsan nakakatawa, puro kalokohan. Pero at least nakakatawa siya. Mga joke-joke lang. Kumbaga, at least kasi pag yung ganon na nakakatawa, nakakatanggal ng stress yun. May kasabihan nga na laughter is the best medicine. Totoo yun.
Kasi pag tumatawa ka ng tumatawa, nagre-release yung ano natin, yung utak natin ng mga good chemicals, nalimutan ko yung tawag kung hindi ako nagkakamali, dopamine tsaka endorphin. Yung ano na yon, yung dopamine chemical na yon is natural feel good natin yon, na nakaka-addict nga yun eh. Pero natural chemical siya ng katawan natin na nakakapagpa-feel good sa atin. Di ba? Dopamine. So kapag tumatawa, and kapag tayo nafe-feel good, no, kapag nafe-feel good tayo, lumalakas yung immune system natin. Kasi kabaliktaran ng stress yun eh. Kapag na-stress ka, bagsak immune system. If you feel good, if you are happy, lumalakas immune system. Nakaka-boost ng immune system kapag masaya ka. Diba? So, kaya tigilan nyo, iwasan nyo. Kaya yun ang tinuro ko sa inyo na iwasan nyo yung mga ganong, mga nakikita nyo, especially sa social media. Hindi lang sa mga tao sa paligid nyo kasi minsan no choice ka eh. Di ba? Alam nga naman na layasan mo yung pamilya mo, di ba? Mga negative kayo. Hindi ko naman sinabi na ganun gawin nyo. Mga negative kayo. Iiwan ko na kayo. Wag ganon. Okay, wag ganon. Minsan kasi, di ba, wala kang choice. Nandyan talaga sila. So, ang pwede mo na lang, ang pinakamalaking factor na magagawa mo is sa social media mo, sa mga nakikita mo sa smartphone mo or sa laptop mo or sa PC mo, kung saan ka man nagbababad. Napakalaking factor niyan yung paulit-ulit mong naririnig. Kaya mapapansin mo, di ba, before OGC, di ba may mga kanta tayong pinatutugtog? Napapansin niyo yan sa mga OGC natin every week? Bago magsimula yung OGC, may mga pinapatugtog na mga kanta. At pansinin niyo, dun sa mga kanta na pinapatugtog, meron na kayong narinig doon na about sa love life na kanta? Di ba? May mga narinig na kayo na gano'n na mga kanta for heartbroken. Pag meron kayong narinig na gano'n, isumbong nyo sa akin at babatukan ko kung sinong leader ang gumawa nun. Wala kayong maririnig na mga ganong kadramahan. Ang naririnig nyo ano, nakaka-motivate, nakaka-pump up na mga kanta. Kasi playlist ko ganun. Lahat ng pinatutugtog ko na mga kanta, ganun. Pinakikinggan ko motivation. Pinakikinggan ko yung mga nakaka-inspire. Yung pag narinig mo, napapump up ka. Ginaganahan ka. Kasi yun yung iibig kong sabihin ng pag-feed mo sa isipan mo ng positivity and success. Right? Anong pinapakain mo madalas sa isipan mo? Huwag ka magtataka bakit ka nai-stress. Most of the time, akala natin, halimbawa, meron kang anak na pasaway, na-stress ka. Most of the time, akala mo yung anak mo lang yung ugat ng stress. Hindi. Accumulated yan. Na-accumulate yan ng lahat ng mga negative na pinanonood mo, ang hilig mo manood ng mga kadramahan, ang hilig mo manood ng tulpo. Diyos ko po. Tulpo yan ang pinakawalang kwentang palabas. Isa sa mga pinakawalang kwentang palabas na panonoorin mo. Ano pinag-uusapan doon? Problema ng mga... Diyos ko, pinapanood mo problema ng ibang tao, sarili mong problema, di mo masolusyonan. Di ba? Hilig-hilig mo ganyan yung problema nila. Ano ngayon? Unahin mo problema ng pamilya mo. Dami-dami yung problema, nakikiosyoso ka pa sa problema ng iba. Di ba? Solusyonan mo problema mo. Wala kang magagawa, naninegative ka lang, naiinis ka lang eh. Di ba pag pinapanood mo yung mga ganon, naiinis ka lang. Ang saya-saya mo, manonood ka ng ganon, naiinis ka. Di ba? Tapos nagtataka ka, bakit ka na-stress? O bakit bumababa immune system mo? Bakit ka nagkakasakit? Bakit frustrated ka palagi? Ikaw ang may gawa eh. Ikaw may gawa niyan. Kaya tinuturuan ko kayo unti-unti na baguhin nyo yung environment nyo. Pag sinabi kong environment, hindi lang yung nasa paligid mo, kundi pati na rin yung nasa social media mo. Yung mga nakikita mo sa smartphone mo, yung mga palagi mo napapanood at palagi mo naririnig. Sobrang laking epekto niyan sa'yo. Subukan mo sa loob ng isang buwan, wala kang panonoorin na kahit na anong negative. Unsubscribe mo lahat and unfollow mo lahat. Tapos puro positive lang pinapanood mo, puro motivation. Tingnan mo yung pagbabago sa buhay mo. Tingnan mo, subukan mo lang yon. Isang buwan lang, 30 days. Ewan ko lang kung gustuhin mo pa rin bumalik din sa mga tulpo-tulpo na yan. Wala namang kwenta yan eh. Di ba? Tapos madalas bias pa yan, one-sided pa yan. Di ba? Kaya pansinin mo, sino mga nanonood dyan? Mahirap. Mga mahihirap. Mga walang nararating sa buhay. Mga chismoso-chismosa mong kakilala. Kita mo? Oh. Nagagaya ka tuloy sa kanila.
So yan. Okay? So yan yung mga, kaya tinuturuan ko kayo kasi pinapakain mo yung isipan mo eh. Gusto, ito ha, tatanungin ko kayo, sino dito sa inyo yung gusto na isang araw yung kapitbahay mo bigla pumunta sa bahay nyo tapos tinambakan ka ng basura? Yung mga basura nila nilagay dun sa bahay nyo. Ano magiging reaction mo? Natutuwa ka ba? Anong gagawin mo? Pag ginawa yun ng kapitbahay mo, sige nga, chat nyo dyan. Anong gagawin mo pag ginawa yun ng kapitbahay mo sa'yo? Sumbong mo kay Tulpo. Sumbong mo kay Tulpo, visit na yan. Diba? Siyempre magagalit ka, sasapakin mo yan, mumurahin mo yan, ano katarantaduhan ginagawa mo, ba't mo tinatambak? Ngayon, kukunin mo yung basura, ihahampas mo sa mukha niya, di ba magagalit ka? Di ba magagalit ka? Kung sa ganung paraan, di ba, ayaw mo natatambakan ka ng basura sa bahay mo, eh bakit araw-araw hinahayaan mo na tambakan ka ng basura ng kung sino-sinong tao? Tambakan ng basura yung isipan mo. Alin ba mas mahalaga? Yung isipan mo, yung bahay nyo? Alin mas importante, isipan mo o yung bahay nyo? Diba? Kung yung bahay mo nga, eh, ayaw mong matatambakan ng basura ng iba, mas lalo pa yung isipan mo. Di ba? Mas importante isipan mo. Bakit hinahayaan mo na tambakan umagang-umaga? Ay, alam mo ba si ganito? Buntis na naman. Eh ano ngayon? Anong pakialam ko? Magbuntis na sila dyan. Buhay nila yan. Pakialam ko sa kanila. Di ba? Kaya wala akong mga, dito sa tinitirahan namin, wala akong mga kaapit-bahay na mga kaibigan. Wala. Hindi naman ako lumalabas dito eh. Lumalabas ako. Pag ako lumalabas dito, ang biyahe ko SM Bayan. Sa gym, sa SM. Sa ibang mall or sa ibang sa Pure Gold, sa grocery, pag nag-grocery kami. Pero dito sa bahay namin, hindi ako lumalabas. Okay? Wait lang, nag-aalam yung phone ko. Saglit lang. Alright. So yun, hindi ako lumalabas. Kaya wala akong mga kaibigan na sa mga kapitbahay ko, di ba? At saka lalo na dati, kasi dun sa dati namin tinitirahan, mga tambay yung mga naan doon, hindi ako nakikipagkaibigan sa kanila. Bakit? Diba, bakit? May impluwensyahan lang ako eh. Diba? So, isipin mo yun na mabuti. Ano yung finifeed mo sa utak mo? Ano yung hinahayaan mo na i-feed sa utak mo ng iba't ibang tao? Hindi mo namamalayan, tinatambakan ka ng basura ng mga tao, ng mga palagi mong pinapanood. Diba? Yung mga palagi mong pinapanood na mga yan, tulpo, yung mga issue, yung mga YouTuber na ang hilig makipag-away kung kani-kanino, mga TikToker na nakikipagtalo kung kani-kanino. Parang tanga lang eh. Diba? Tinatambakan mo ng basura yung isipan mo. Ay, ang isipan mo, yan ang magpapasuccess sa'yo, hindi naman yung bahay mo. Isipan mo ang magpapasuccess sa'yo, isipan mo yung magpapaganda ng buhay mo. Kaya wag mong hayaan na tatambakan niya wag mong hayaan na matambakan ng basura ng kung sino-sino. Okay? So, I hope klaro na tayo doon. Kaya, yun yung paulit-ulit ko tinuturo sa inyo. I-feed nyo ng maayos yung isipan nyo. Ngayon naman, anong i-feed mo sa utak mo? Brain food. Okay? Yung mga supplement natin, spirulina, Ganoderma, actually yung coffee, nakakatulong yan sa isipan natin. Okay? Para maging alert tayo. Huwag lang sobra at huwag lang yung 3-in-1. Okay? Huwag lang yung 3-in-1. Yung pwede yung gyms, yung sinasabi ko sa inyo, kung sakasakali man na hindi ka nagpapapayat, pero kung nagpapapayat ka, edi yung i-fit na lang natin na coffee. Fish oil, supplement, mura lang yan sa sa mga generic drugstore. Bumili kayo fish oil, no? Yun nakakatulong yan sa especially sa sa brain natin at saka sa heart. Omega 3, omega 6 na fish oil. Ewan ko, alam ko merong naman meron nung omega 3 at 6. Minsan magkahiwalay. Pero 'yon, nakakatulong sa brain natin. Kung hindi ako nagkakamali, it's either omega 3 or 6. I-google niyo na lang. Kasi yun, it's either heart or brain yun yung dalawa na yun. Okay? So fish oil nakakatulong. Yun yung brain food naman natin. So yun yung i-feed mo sa iyong isipan. Okay? So, para hindi ka na mahirapan, mag-spirulina ka na lang at saka Ganoderma at saka yung coffee natin kasi at least may points ka pa doon. Nakakapag-maintain ka, may points ka pa, diba? Pwede ka pang kumita. No? Kapag ka in-apply nyo yung tinuro ko sa sa GFAX orientation, by the way, magkakaroon ng update yun in the future. Abangan nyo na lang. Pero naituro ko na rin doon yung technique kung paano ka kikita na bumibili ka lang ng product na ginagamit mo. Pwede kang kumita. Ang galing. Hindi ka nagbenta ha, bumili ka ng product sa company natin, sa partner company natin, na ginamit mo,
pero pwede ka pa rin kumita. So yun, pwede mangyari yun. So itinuro ko yan sa GFAX International Orientation sa loob ng Fast Start Academy. Number 4, pagdating sa pag-take care ng ating isipan. Step number 4 is spend time with nature. So anong ibig sabihin nun? Kanina nanggaling lang ako sa Graceland Estate sa Tayabas. Yun ang paborito kong puntahan pagdating sa nature kasi ang daming puno. No, ang sarap maglakad-lakad. Kanina doon ako nag-shoot ng mga videos ko, doon ako naglakad-lakad, doon ako nagmuni-muni, doon ko kinausap yung sarili ko. Doon ako doon ako nag-relax. Nature meaning yung mga lugar na mapupuno or kung sakasakali man na walang ganun sa inyo, sa dagat or yon at least once a week pwede mong gawin or once a month, mas maganda ko once a week. Punta ka sa mga mapupunong lugar. So sa inyo, sa mga taga-probinsya, hindi ko sure kung, baka mas madali sa inyo. Mas madali sa inyo kasi nasa probinsya kayo. Usually sa probinsya, ganun eh. May mga puno na talaga dyan sa paligid nyo. Diba? Puno ng nyug. Diba? Madalas ganyan ang mga puno. Diba? Basta nature. Malayo sa mga pollution ng syudad, ng bayan, ng mga sasakyan. Doon ka pumunta. Sa dagat, pwede rin. Kasi merong energy yung nature na nakakatulong sa atin. So medyo ayokong pakomplikahin to. Pero alam naman natin, di ba, yung halaman, basic science to, elementary tinuro na sa atin, na yung halaman, yung carbon dioxide ng halaman, oxygen natin. Tapos yung carbon dioxide natin, oxygen ng halaman. Pag nag-i-inhale tayo ng oxygen na galing sa halaman, no? Carbon dioxide na nilalabas ng halaman, yun yung oxygen natin na nakakatulong sa katawan natin. Tapos pag nag-i-exhale tayo, carbon dioxide, di ba? Pag nilalabas natin yung carbon dioxide natin, nag-i-exhale tayo. Yun naman ang oxygen ng mga halaman. Di ba? So, imagine mo na ang daming puno sa paligid mo na nagre-release ng fresh na oxygen. And eto, pag-uusapan natin to sa body sa next week, yung about sa breathing, sa tamang paghinga. Sobrang laki ng bagay na naitutulong nun sa atin. Marirefresh yung isipan natin, marirefresh yung katawan natin. Hindi pa natin kinakain yung nasa nature, yung mga halaman, yung mga prutas, gulay, ganyan. Nandun pa lang tayo, tumatambay lang tayo doon, nakakatulong na sa atin yun. Kasi kung mapapansin mo, kahit hindi ko naman ito sabihin sa'yo, pag pumunta ka sa nature, di ba nakaka-relax? Kahit hindi ko naman ito turo sa'yo, alam mo na. Di ba? Pag pumunta ka sa nature, pag pumunta ka sa mga lugar na mapupuno, malayo sa polusyon ng syudad, di ba ang sarap sa pakiramdam? Di ba? Nakaka-relax, ang sarap sa pakiramdam, nakakatanggal ng stress. Masarap nga matulog, di ba? Naalala ko tuloy nung pumunta ako sa probinsya sa may Sariaya, Quezon, sa Linang. Papasok, ang layo din eh. Papasok 'yon na kung saan may mga nakatira na mga nasa probinsya lang. Tapos palibot sila ng mga puno ng nyug lang, no? Kasama ko yung dati kong mentor. Meron silang meron ang sisimple lang ng mga bahay nila, ang sarap nga mabuhay sa ganun, ang tahimik. 'Di ba? Yung mga bahay magkakalayo pero magkakamag-anak yung mga 'yan. Magkakaibigan, magkakakilala yung mga 'yan, 'di ba? Sa typical na sa province ganun. Napaupo lang ako doon sa meron sila hindi ko limutan kung anong tawag doon sa upuan na 'yun eh. Hindi siya upuan na normal na upuan na may net siya sa likod tapos pahiga yung kanyang yung style. Naupo lang ako doon saglit, hindi ko na malayan, nakatulog na ako. Tapos ang sarap ng tulog ko, hindi ko makalimutan yung tulog na yon. Tagal-tagal na nun siguro mga year 2015 pa yan. 6 years ago na. Pero ang sarap ng tulog ko doon. Ganun ka powerful kapag ka nasa nature ka. So kung meron kang chance na makapunta sa nature, kung sakaling taga-syudad ka, at least once a week or once a month, punta ka sa nature, mag-relax ka doon. Okay, pag-uusapan rin natin yan sa next week pagdating sa body about sa relaxation. Punta ka sa nature, nakaka-relax yan. Okay? Well, as much as possible, yung wala pollution. Yung tahimik, yung walang mga sasakyan, pwede rin naman sa dagat. Okay? Sino sa inyo yung nakatira sa mga ganong lugar? Meron ba sa inyo nakatira sa mga ganong lugar? Yung mga sa nature? Malapit ka sa mga pupuno or sa dagat or sa ilog. Basta madaming mga puno. Kasi pag nasa ilog, usually maraming puno dyan sa paligid eh. Di ba? Ang sarap. Pag pumunta ka doon, ang sarap sa pakiramdam, nakaka-relax, nakakatanggal ng pagod. Kasi kami medyo malayo-layo kami sa ganun eh. Pero hindi kasi mga puno yung nandito, mga talahib yun. Hindi nandito sa amin. Pag lumabas ka, mga damo yung nandyan eh.
'Di ba? Hindi mapupuno at malapit kami sa mall. So, medyo malayo-layo sa nature. Pero kahit pa paano may mga puno-puno naman diyan kahit pa paano. So, nakaka-relax. Nakakatulong 'yan. Okay, sa mga taga-syudad, no, mag-schedule ka na pumunta ka sa ganung lugar at least once a month para sa sarili mo 'yan. Ginagawa mo 'yan para sa sarili mo. Okay? And finally, number 5. Ito. How do you take care of your mind? Step number 5 is open up. Okay, so ito 'yan. Medyo ano tayo dito? Medyo maging masinsinan tayo dito. By the way, congratulations sa ating 245 attendees, 246, no? Congratulations sa inyo dahil andito kayo nakikinig ng ating training, no? Pwede naman na marami kang ibang gawin, pwede naman na manood ka na lang ng tulpo pero naandyan ka nakikinig, di ba? Seriously, huwag kayo manood ng tulpo. Okay? Ano lang 'yun, pampasira lang ng araw niyo 'yun. Okay, pampasira lang. Huwag kayo manood ng mga anything na may kinalaman sa may kinalaman sa mga ganong klase ng palabas. Okay? Toxic yan. Lason yan sa isipan nyo. Hindi kayo magiging successful kakapanood yan. Yan ang pinapanood ng mga taong hindi umaasenso sa buhay. Yung mga ganong klase ng palabas. Diba? Pansinin mo. Mga taong hindi umaasenso lang na nanonood yan. Okay? So, balik tayo. Step number 5 is to open up. So, anong ibig sabihin itong open up? Ngayon, possible na meron sa inyo naka-experience na may problema ka, sinubukan mo mag-open up sa ibang tao, tapos sa halip na matulungan ka, ay mas lalo pang napasama. Di ba? Or pinagtawanan ka lang nila, or binaliwala lang nila, o nilait ka pa, di ba? Sinabihan ka pa na nagdadrama. Na-experience nyo na ba yung ganun? Sinubukan mo mag-open up sa, let's say, sa kaibigan, family member, magulang, at ano nangyari sa iyo yun, ayaw mo nang umulit. No? Ayaw mo na ulit mag-open up ng mga nararamdaman mo, ng mga problema mo. At kapag ikaw may problema, huwag ka magiinom. Ano mo yan, especially sa mga tropa yan, may problema. Tara, inuman, di ba? Ito yan nagastusan ka na, nalasing ka na, pwede ka pang maggalas, di ba? Dahil problemado ka, stress ka pa, nagsuka ka pa, no? Hirapan ka pa pag uwi sa bahay nyo, pagkagising mo may hangover ka pa. Sa halip na mawala yung problema mo, mas dumami pa Di ba? Wag ganon. Okay? So yun. Meron ako nabasa dito. Chinismis ka pa dahil nag-share ka ng problema. Ito yan. Sinabi kong open up, ang ibig ko sabihin dito, pwede kang mag-share ng mga saloobin mo, ng problems mo sa mga leaders or sa akin. Pwede kang mag-message sa amin. No? Pwede kang mag-message sa mga leaders. Hindi ka chichismis ng mga yan. Kasi unang-una sa lahat, no? Wala namang kaming mapapala Alam niyo ba, ito personally, kasi ang dami ko na naging estudyante, sobrang dami na for the past 8 years. Sobrang dami na. And even na hindi ko estudyante sa Team Genuine, no? Yung mga nagfo-follow lang sa akin, yung mga hindi part ng Team Genuine Academy, marami diyan Mga nagme-message sa akin, nabigyan ko ng advice. Ang dami kong alam ng mga problema nila na hanggang ngayon, hindi naman nakalabas hanggang sa nakalimutan ko na lang. Kasi para sa akin, wala namang parang reason bakit ichinichis. Pero yun nga kasi nga, yung mga tao na ganun, sabi nga ako, ayoko sa mga ganong klase ng tao, yung mga chismosa. Iniwasan ko na kaagad. Pinuputol ko na kaagad yung relasyon sa kanila or yung mga taong plastic. Ayoko sa mga ganong klase ng tao. Kasi hindi ko ginagawa yun Hindi ko ginagawa sa iba. So syempre, ayoko rin gawin sa akin. Pag ginawa sa akin, X ka na kaagad. So, ang pag-open up mo is yung mga leaders. Okay? Yung mga leaders. Actually, hindi ko rin mai-advise na kapwa mo Team Genuine student Yung pagsishiran mo ng problema mo, kapwa mo Team Genuine student, hindi ko rin mai-advise kasi hindi sila leader. Ang mga leaders, meron kaming alam na syempre hindi nyo alam kasi nga kaya kami naging leader, which is pagdadaanan nyo na rin naman yan sa Team Genuine Academy. Kung ikaw ay lifestyle na or business courage, may makikita kayo sa Team Genuine Academy na leadership essentials, di ba? May makikita kayo na gano'n, which is yun yung training kung saan kapag pinasa mo yun, magiging official leader ka. And doon ko unti-unti tinuturo kung paano kami mag-handle. Para tuloy kami nagiging para kami nagiging psychiatrist Di ba? O open up ka sa amin, makikinig kami sa iyo,
Tapos kung kailangan mo ng advice, magbibigay kami para kami nagiging psychiatrist. Alam mo may bayad sa ganyan? Alam niyo ba kung magkano yung per session yan? Hindi ko rin alam. Pero pwede niyong i-search kung magkano yung per session yan sa mga psychiatrist. O dito sa Team Genuine, libre. No? Basta may oras yung leader na minessage mo. Kasi yun lang ang hindi namin kayang maipangako sa ngayon na anytime. No? Hindi kami CSR. Hindi kami customer support representative na 24/7 gising sasagot sa'yo. Kasi may kanya-kanya rin kami mga inaasikaso. Pero kung meron kang gustong pag-share ng problema mo, huwag sa mga taong hindi mo pinagkakatiwalaan. No? Huwag dun sa mga taong hindi ka sure kung anong sasabihin nila. At lalong-lalo na, huwag dun sa mga taong hindi ka sinusuportahan sa pangarap mo. Lalong-lalo na yan. Okay? Kasi kapag alam ng mga tao sa paligid mo, family, huwag na tayong lumayo. Kapag alam ng mga tao sa paligid mo, family member mo na ginagawa mo tong negosyo, nangangarap ka, di ba? Tapos nagka-problema ka, tapos nag-open up ka sa kanila, alam mo posible nilang gawin, isisisi nila sa negosyo yung reason kung bakit ka may problema. Na-experience nyo na ba yun? Yeah. Na-experience nyo na ba yung ganon? Na nag-open ka na, alam nila na dinegosyo ka, alam nilang may pangarap ka, ganyan-ganyan, na-share mo sa kanila, pinagtawanan kanila, di ka nila sinuportahan, tapos nag-try ka na mag-share sa kanila ng problema, tapos anong sinabi nila? Kasi sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-negosyo din, kalukuhan yung ginagawa mo na yun, magtrabaho ka na lang, mag-abroad ka na. Ginanon ka pa. Di ba? So, wag kang hihingi ng advice as much as possible sa mga lalo-lalo na usaping success kasi. Lalo na usaping success. Wag kang hihingi ng advice tungkol sa success sa mga taong di naging successful, whether pamilya mo yan, kahit papamilya mo yan. At hindi lang kahit pa lalong-lalo na kung pamilya mo yan. Kasi nami-misunderstood natin yung love and respect sa qualification ng tao. So anong ibig kong sabihin? Porket nirerespeto natin yung magulang natin, porket mahal natin sila, at utang natin sa kanila yung buhay natin kasi sila yung nagsilang sa atin, akala natin kapag hingi tayo ng advice pagdating sa pag-asenso, sa kanila din. Hindi sila qualified kung hindi sila naging successful. Pero kung successful sila, di pwede kang humingi ng advice. Kung gusto mo yung buhay ng parents mo na meron sila, di pwede kang humingi ng advice sa kanila. Ako personally, ayaw ko sa buhay ng parents ko. Mahal na mahal ko sila. Nirerespeto ko magulang ko. Utang na loob ko ang buhay ko sa kanila. Utang ko ang buhay ko sa kanila. At malaking utang na hindi. Actually, utang na loob na hindi ko na mababayaran eh. Yung isinilang nila ako at inaruga at pinalaki. Diba? Kahit hindi sila perpektong magulang, utang ko pa rin yung buhay ko sa kanila. Pero, ayaw ko ng buhay na meron sila. Okay, buti na lang wala dito sila kasi masakit ito pag narinig nila. Okay, kaya sinasadya ko itong sabihin sa inyo kasi wala sila dito. Masasaktan sila kapag sinabi ko ito sa kanila. At hindi ko naman to planong sabihin sa kanila at wala naman akong plano na sabihin to sa kanila. Kaya nga exclusive to para sa atin, di ba? So, pero hindi kasi ayaw ko ng buhay nila eh. Nakita ko kung anong buhay meron sila eh. Nagkahiwalay nga yung magulang ko eh. Broken family kami. At ang pinakang ugat ng isa sa mga ugat ng paghiwalay nila is yung pera. O bakit pa ako susunod sa yapak nila? Kaya hindi ako humingi ng advice pagdating sa kanila, pagdating sa success. Kasi hindi sila naging successful. Magkaiba yung pagmamahal ko sa kanila sa qualification nila para hingan ko ng advice. Ang hinihingan ko ng advice pagdating sa success, mentor ko kasi siya yung successful at gusto ko yung buhay na meron siya. Gusto ko maging katulad niya. Gusto kong malampasan pa nga siya yung lahat ng achievements niya. Sa kanya ako nagtatanong. Diba? Kaya dito sa atin, dito sa Team Genuine Academy, sa mga leaders, hindi sa mga kapwa mo Team Genuine student pagdating sa mga personal mo na problema. Hindi sa mga kapwa mo student, sa leader. Kaya nga paulit-ulit, mapapansin mo, ilang beses ko rin inulit sa Team Genuine Academy, especially sa Fast Start Academy na sinabi ko na pwede ka mag-message sa leader, ito yung listahan ng mga leader. Nakalista sa website natin kung sino yung mga leader, nakalista rin sa Team Genuine Academy kung sino yung mga leader, sa Team Genuine Starter Group natin kung sino yung mga leader, andun din. Di ba? Yun ang purpose nun eh. Kasi yung mga leaders na yan, yung mga leaders natin, trained yan. Trained yan mag-handle.
Trained yan magbigay ng tamang advice. Kaya nga sila naging leader eh. Hindi yan leader kasi tinuro ko lang na maging leader. Leader yan kasi subok yung mga yan. Okay, may mga challenges yan na pinasa. Kung ikaw ay nag-undergo ng leadership essentials, alam mo kung ano yung pinasa nila. Hindi rin madali. So, may training tong mga to, salang-sala. Kaya ito, I highly encourage you all, kayong mga nanonood dito, na i-goal mo maging leader din. Kasi pag naging leader ka, ang mga yumayaman lang talaga mga leader. Yun yung secret. Ngayon, binulgar ko na. Kung gusto mo talagang yumaman, no, kailangan mo maging leader. Hindi kaya yaman na hindi ka leader. Okay, tandaan nyo yan. Hindi kaya yaman na. Yaman ha, yaman ang sinasabi ko. Hindi kumita lang, no, kumita ng malaki. Yumaman, yun ang sinasabi ko, yumaman. Gusto mo yumaman, no? Gusto mo makuha yung mga bagay na nakukuha namin, kailangan mong maging leader. Pero one step at a time, hindi nyo naman kailangan magmadali at hindi rin naman sa pilitan, in-encourage ko lang kayo. Okay? Kasi kailangan natin dumami para mas madami tayong matulungan. Okay? So ulitin ko, number 5 is to open up. Pwede ka mag-open up sa mga leaders na mga saloobin mo kasi mahirap yan kapag kinikinkim mo lang. Okay? Kapag sinosolo mo, may kasabihan nga na no man is an island. Pag ako may mga problems na minsan may mga dumadaan na challenges sa akin na hindi ko rin kinakaya eh. Talagang bumibigay din yung emotion ko. Isipin mo yun ha, ako na to ha. Akala nyo ba immortal ako, hindi ako tinatablan? Hindi, tao lang ako eh. Gusto ko na maging ganun, invincible, di ba? Maging immortal na hindi tinatablan ng mga problema. Pero mawawala yung essence ng pagiging tao ko eh. Oh? Ang pinagkaiba ko lang at pinagkaiba ng mga leaders sa iba, kapag tinatamaan kami ng problema, hindi namin nagiging solusyon yung pagkukwit. Yun lang yung pinagkaiba, yun yung malaking difference namin sa iba na hindi nagiging successful. Kapag kami tinatamaan ng mga challenges, tinatamaan pa rin kami. At matitindi rin ang mga pinamimigay sa amin na challenges kasi kami, nangangarap kami ng malaki. Malaki na yun. Nag-next level na kami. Halimbawa, may mga na-achieve na kami ng malalaking bagay. Nag-next level na kami. Humihiling na kami ng mas malaki pa. Gusto ko i-next level. Hindi para dun sa pera. Ito at isipin nyo kasi baka yung iba sa inyo, isipin na walang contentment. Ito ha, singit ko lang saglit. Contentment, kalokohan yan. Contentment, dapat daw makontento ka na. Kalokohan. Ito pansinin mo, yung mga taong mahilig magsabi ng ganyan, dapat makontento ka na sa kung anong bagay yung meron ka. Mga walang narating sa buhay. Napansin mo? Obserbahan mo. Yung mga taong mahilig magsabi sa'yo ng ganon, dapat makontento ka na kung anong meron ka. Walang narating sa buhay. Wala na nga silang narating sa buhay, ito pa yung malupit. Sila pa yung mga reklamador. Reklamo sa gobyerno, reklamo sa mga politiko, reklamo sa kapitbahay nila, reklamo sa lahat. Teka lang, akala ko ba kontento ka na? Ba't reklamador ka? Kung kontento ka na, hindi ka na magre-reklamo kasi kontento ka na eh. Kalokohan yun. Ito ha, madalas ginagamit kasi yung salitang contentment, ginagamit ng mga taong walang narating sa buhay, kundi para i-justify kung bakit sila walang nararating sa buhay. Para i-justify yung katamaran nila. Para i-justify yung mga palpak nilang pag-iisip at pag-uugali, kaya miserable buhay nila. Ginagamit nila yung salitang contentment. Justification yun, pampalubag loob. Pangkalma sa mga ego nila na hindi nila matanggap na dahil sa'yo, dahil makupad ka, dahil batugan ka, kaya hindi ka umaasenso. Kaya sasabihin ko na lang, kontento na kasi ako eh. Ulol. Kontentuhin mo yung mukha mo. Lalabas ko sa TikTok actually, itong sinasabi ko sa inyo. Lalabas yan sa TikTok. Itong sinasabi ko. Dapat makontento ka na. Sasabi-sabihin mo makontento. Sasabi-sabihin nila sa iyo makontento ka na. Sila yung mga reklamador. Sila yung mga numero unong reklamador. Kalokohan. Hindi mo kailangan makontento. Bakit? Kasi sobrang daming nilaan ng Diyos para sa atin dito sa mundo na to. Sobrang daming pwede nating ma-achieve sa buhay. Pag sinasabi mong makontento na lang, parang sinasabi mo sa Diyos na, Lord, kahit ikaw ang may-ari ng lahat, kahit mahal mo ko,
kahit na binigay mo tong mga bagay na to, pre-provide mo para sa akin na pwede kong makuha, yung yung ano lang, yung 0.001% na lang yung kukunin ko diyan kasi kontento na ako eh. Diba parang pre-providean ka ng Diyos ng unlimited abundance, resources, unlimited blessings na pre-provide sa'yo. Hindi binigay, pre-provide. Meaning, kukunin mo pa rin yan. Kailangan maging deserving ka dyan. Yung mga malalaking bagay. Pero isipin mo to ha, abundance, oxygen. Yung hinihinga natin ng oxygen, libre. Sa mga probinsya, libre yung mga pagkain. Di ba? Yung mga prutas. Mamimitas ka lang ng gulay dyan sa bakanting lote nyo. Di ba? Ang daming pinoprovide sa atin eh. Bakit mo nililimitahan yung sarili mo sa pamamagitan ng pagsasabing contentment? Kung kontento ka na talaga, dapat wala kang kahit na anong reklamo. Wala ni isa. Wala kang kahit na anong reklamo sa buhay. Kontento ka na eh. Doon mo papatunayan na kontento ka na talaga. Pero isa ring disadvantage ng contentment na yan, nagiging mediocre ka. Anong ibig sabihin ng mediocre? Nagiging sakto lang. Nagiging okay lang. Nagiging ganun yung buhay mo. Hindi ka na nag-grow. Pag nakukontento ka. Yun ang reason kung bakit itinuro ko sa Team Genuine Academy, yung meron akong tinuro sa Lifestyle Academy na ascending goals. Yung pag na-hit mo yung goal mo, next level. Kaya ka next level, hindi naman talaga para lang dun sa goal eh. Di ba? Hindi lang para dun. Kasi iisipin nyo yun nga, yung mga mediocre na tao na nagsasabing contentment, di ka ba nakukontent? Ito pa, isa pa. Ito magandang analogy. Especially sa inyong mga relihiyoso. Whatever religion you have. Usually sa religion, di ba, ang isa sa mga goals nyo, isa sa pinaka-goal nyo is ma-share. Di ba? Yung salita ng Diyos, di ba? Yun ang palaging sinasabi ng mga pare, pastor, di ba? Usually ganun. I-share nyo yung magandang balita, di ba? Tama ba? Sa tingin nyo ba, meron ba dito sa inyo, meron kayong simbahan, kung saan ka man simbahan, kung saan ka reliyon, it doesn't matter, na sinasabi nila na i-share mo yung salita ng Diyos, ganyan, ipamahagi mo sa iba, di ba? Meron bang simbahan, meron ba diyan sa inyo na meron kang na-attenda na simbahan na binibigyan kayo ng quota? Or binibigyan kayo ng hindi quota, limit. Ikaw, halimbawa, ikaw, Emeline, hanggang 50 katao lang yung pwede mong pag-share ng salita ng Diyos, ha? Hanggang 50 lang. Hindi ka na pwedeng sumobra sa 50 kasi makontento ka. Sa tingin mo, kung naandyan ng Diyos, kung naandyan si Jesus, sasabihin sa'yo, ikaw, Jessel, hanggang 20 katao lang yung pwede mong pag-share ng salita ko, ha? Kasi aapaw na sa langit, eh. Sobrang dami na natin doon. Makontento ka? Di ba? Kaya katangahan niyang idea ng contentment na yan. Mga taong walang nararating sa buhay lang yung nagsasabi niyan. Instead of saying na contentment, Instead of saying contentment, gratitude. Yun ang tamang salita. Dapat magpasalamat ka sa meron ka at magpasalamat ka sa mga parating pa. Yun ang tamang term. Yun ang tamang salita. Gratitude, hindi contentment. Okay, contentment is pang mga mediocre lang yan. Nililimitahan ka. Nililimitahan ka sa kung ano yung potential mo. Kasi kaya mo palang halimbawa, kaya mo palang magkumita ng 100,000 per month, which is kaya nyo talaga, nagawa na namin yan, ilang paulit-ulit na eh. Nagiging per day na nga yan eh. Kayang-kaya nyo, halimbawa, may potential kayo, kaya nyo kumita ng 100,000 per month. Marami na nakagawa. Diba? Naniniwala ka dyan sa salita, contentment, dapat makontento ka na. O, pang 10,000 ka na lang. Saan makakarating yung 10,000 mo isang buwan? Di ba? Wala naman nagsabi. Ito pa, yung may mga hihirit pa, yung mga relihiyosan pa, hihirit pa. Di mo na, dapat makontento ka, di mo naman madadala sa langit yan eh. Sino ba may sabing dalhin mo? Sino ba may sabing dalhin mo? At saka sigurado ka ba kapag namatay ka, sa langit ka pupunta? Tigilan mo nga ako dyan.
Di ba? Kaya iwasan niyo yung mga ganun, may mga poor mindset. Iwasan niyo yung mga yan. Di ba? Walang magandang may dudulot diyan. Kung family member mo yan, tawanan mo na lang. Huwag mo lang ipapakita na tumatawa ka sa kanila. No? Huwag mo lang ipapakita kasi baka magalit pa sa'yo eh. Di ba? Kaya iwasan nyo. Okay? Iwasan nyo. Tingnan nyo, piliin nyo ng maigi yan. Importante yan. Yung mga pinapasok nyo sa isipan nyo. Okay? Hindi contentment. Pag nakontento ka na, diyan ka na magsisimulang mamatay. Mentally and physically. Pansinin nyo. So ito lang, especially sa inyo may mga edad na, ito ha, meron kasi kayong mali din pagkakaintindi pagdating sa retirement. Retirement, magpapahinga ka na lang. No! No! The moment ang isang tao tumatanda kapag wala nang ginagawa. Pansinin nyo. Kapag ikaw active ka pa rin, kahit na may edad ka na, hindi ka tatanda. Ang katawan natin, hindi yan meant para magpahinga na magpahinga. May tamang time para magpahinga yan. Kasi isipin mo sa 24 hours, sa 24 hours na meron tayo sa loob ng isang araw, 8 hours lang naman yung hinihingi sa atin para matulog eh. Para magpahinga sa isang araw, 8 hours. So ibig sabihin may 16 hours ka para maging active. Gising, buhay. 16 hours. Hindi tayo meant na magpahinga ng mas mahabang oras. Hindi porket retirement magpapahinga ka lang, no, doon ka magsisimulang mamatay, doon ka magsisimulang manghina pag wala ka ng ginagawa. Kaya nga sabi ko kay Grace sa parents niya, kasi may edad na rin yung mga parents niya, nanay niya is 55, tatay niya is 65. Sabi ko, huwag niyong pigilan kapag gumagala yung mga yan. Maliban na lang sa COVID. Siyempre, dapat protection, COVID. Di ba? Huwag niyong pigilan pag nagtatrabaho pa rin sila, pag may ginagawa sila para maging active. Kasi pag hinayaan mo lang na magpahinga na lang yan, ito sa mga magulang niyo, magpahinga ka na lang. No! Kailangan may pinagkakaabalahan pa rin sila kahit papano. Bigyan niyo ng kahit anong pagkakaabalahan. Huwag lang sila yung matitingga sa bahay, nanonood na lang ng TV o scroll na lang sa TikTok. Diyan yan magsisimulang manghina. Diyan yan magsisimulang tamaan ng mga sakit. Diyan magsisimulang tatanda. O, contentment. Contentment pa more. Kalokohan. Di ba? Pampalubag-loob lang yan ng mga walang nararating. Contentment. Gratitude. Magpasalamat ka sa mga bagay na nakukuha mo at mga bagay na parating pa. Kaya tayo nag-next level goal is hindi para dun sa goal talaga. Hindi talaga eh. Kaya tayo nag-next level goal, kaya ako kayo tinuturuan ng ganun, is para mag-grow ka sa proseso ng pagpunta mo dun sa kasunod na goal. Para mag-grow ka as a person. Hindi, katulad nung tinuturo ko sa inyo, di ba? Success, hindi yan hindi yan pera lang eh. Yun yung reward ng success. Hindi success yung pera. Yung pera ay reward ng success. Reward. Ang totoong success is the person you become. Yung proseso ng pagbabago mo. Yung ikaw na nagiging better version at successful version ng sarili mo. Yun ang totoong success. Yung pag-grow mo as a person. Kaya ako kayo pinag-goal ng next, na-hit mo na to, next naman, para mag-grow ka sa kasunod na level. Walang katapusan yan hanggang buhay tayo. Walang katapusan yan. The moment we stop growing is the moment we start dying. Ang puno, kapag wala nang ilalaki, nasagad na niya yung laki niya, ano nang kasunod na mangyayari sa kanya? Sagad na yung laki niya. Ano nang kasunod na mangyayari? Chat niyo dyan. What's next? Ano mangyayari na kasunod sa puno? Pag sumagad na yung laki, nagsisimula na siyang mamatay. Siyempre, pag lumalaki yan, namamunga, kung sakaling may bunga man yan, kasi may mga puno na wala namang bunga, di ba? Ang puno, once na nasagad na niya yung growth niya, ang kasunod na process na nun is pagtanda. Ang kasunod na process na nun is pagkamatay ng puno. Nagsisimula na siyang mamatay. Contentment. Contentment. Pag sinabing makontento ka na, ano pang ini-imply nila? Tumigil ka na. Makontento ka na, tumigil ka na. O, para na rin nilang sinabi sa'yo na makontento ka, para na rin nilang sinabi sa'yo mamatay ka na. Di ba?
So, yun. Okay? So, ba't ba tayo napunta doon? Sabi ko, sisingit ko lang eh. Yeah? So, balik tayo dito sa number 5 kasi ito na yung last step. Open up ka sa mga leaders. Leaders, ha? Leaders. Hindi sa kung sino-sino. Huwag mo solohin. Kasi private lang naman yan eh. Alam na namin yun eh. Hindi naman namin yan ipopost, hindi naman yan isi-share. No? Unless, isi-share namin yan sa iba pang mga leaders kung sakaling di namin alam. Kasi akala nyo, hindi namin alam kung ano yung magiging solusyon. Kasi posible. Di ba? Halimbawa, isa sa mga leaders dito na pinag-share mo, hindi niya alam talaga kung anong gagawin. Eh baka pwedeng ang gagawin niya is lalapit siya sa akin. Doon niya isi-share sa akin na may ganun ka na problema. So, sasubukan natin na solusyonan yan. Diba? Kung hindi ko rin alam, malapit ako sa mentor ko. Diba? Hindi namin i-chismis yan kasi wala kaming mapapala. Anong mapapala namin? Hindi namin kayayaman yun. Mga mahilig mag-chismis niya, mga usually yun nga, mga walang nararating sa buhay yung mga yan. Diba? Okay? So, palagi niyo yung tatandaan. Akala nyo ba ako, pag tinatamaan ako ng mga problema, diba? Nalapit din ako sa mentor ko. Nag-open ako sa mentor ko. No? Ibang mga set ng challenges para sa akin. Kasi hindi naman natatapos yan eh. Hindi natatapos yung challenges. Kapag yung challenges, ito ha, meron ka pa rin challenges na mararanasan, pero kapag nalampasan mo na kasi yan, hindi na mahirap sa'yo. Once na nag-level up ka na, hindi na mahirap sa'yo. Kasi nga, lampasan mo na yan eh. Alam mo na kung anong gagawin dyan eh. Wala na yan sa'yo. Kaya kami, hindi namin nagiging option yung sumuko. Kasi alam namin na parte ito ng hinihiling namin na mas malaki pa. Ayun, yun yung reason kung bakit pala tayo napunta doon sa contentment, di ba? Kasi nga, humihingi kami ng mas malaki pa eh. Nag-goal kami ng mas malaki pa. Nag-next level kami. So, syempre, ang ipapadala sa amin na challenges, next level din. So, usually, yung mga challenges na yun, first time namin maranasan bilang mga leader. Kaya kapag hindi ko alam kung anong gagawin, lapit ako sa mentor ko. Mag-share ako sa kanya, mag-open up ako sa kanya, and then magpo-provide siya sa akin ng insight, ng advice. Kasi 18 years na niya itong ginagawa eh. No? Kaya alam na niya. Diba? Papunta pa lang ako, nakailang balik na siya. Diba? Especially sa inyong mga kalalakihan. Kasi tayo, di ba, tayo mga lalaki, hindi tayo mahilig sa mga ganyang bagay. Yung pag-open up, yung pag-iyak, mga ganyan-ganyan. Kasi nga, yung kultura nating mga kalalakihan na bawal sa ating maging mahina, okay lang naman maging mahina. Hindi mo lang kailangan i-post sa Facebook. Kasi problema nyo eh. No? Nadadown ka, nanghihina ka, popost ka pa sa Facebook na nahihirapan ka. Wala silang pakialam sa'yo. Ako ito ha, makikita niyo yung mga post ko. Wala kayong makikita post sa akin na nagdadrama ako dyan. Ang makikita niyo yung post sa akin, nagpo-post ako ng problema ko before na nalampasan ko na. At dahil nalampasan ko na yung problema na yon at naging successful ako, anong dating sa inyo? Nakaka-inspire. Pero pag ikaw nag-post ka ng problema mo, hindi mo sinusolusyonan, hindi mo nilalampasan, humihingi ka ng simpatya, ang tawag sa iyo, nagdadrama. Diba? Yung sabi ni Drew, sad boy pag lalaki. May sad girl ba? Hindi ko alam eh. Yung mga terminology niyo, mga Gen Z. Diba? So, yun. Post nyo pa sa Facebook. Hindi, solusyonan mo yan. Okay lang maging mahina. Huwag mo lang i-post sa Facebook. Huwag mo lang ipagngalandakan. Lumapit ka sa leaders. Lumapit ka sa mentors. Pag ako nangihina, nalalaman nyo ba? Nalalaman nyo ba? Nung nagkasakit ako ng anniversary, kung hindi ipinost ni Grace yun, hindi nyo naman malalaman eh. Yung mga leaders, alam nila. Diba? Sinare ko ba nung anniversary? Sinabi ko ba nung masama ang pakiramdam ko? Parang hindi ko maalala. Diba? Yung mga ganung bagay, ayoko na ipaano eh. Ayoko na ipakita, ayoko na ipaalam. Kasi, ano ngayon? Yung parang, isi-share ko sa mga isi-share ko sa, pag nangihina ako, isi-share ko sa mentor ko. Pag ako nangihina, hindi ko sinasabi, yung mga leaders nyo, yung mga leaders natin, dito sa Team Genie Academy, hindi ko naman sinasabi sa kanila na, Coach Mon, nadadown ako ngayon. Coach Mon, nadadown ako ngayon. O mga leaders, nadadown ako ngayon ha. Kayo na munang bahala. Pag ginawa ko yun, no? Wala nang respeto sa akin yung mga yan pagbalik ko. Di ba?
Hindi eh. So, yun. Palagi niyong tatandaan, if you're down, go up. If you're up, go down. Palagi niyong tatandaan yan. Basic leadership to. No? Hindi mo kailangan maging leader para gawin to. Meaning nito, kapag up ka, ibig sabihin positive, i-share mo sa mga business partners mo. Yung mga na-sponsor mo dito sa Team Genuine, yung mga na-sponsor mo para mag-enroll, di ba? Mga business partners mo yan. When you're up, positive, share mo sa kanila. But when you are down, negative na nararamdaman mo, negative na nararanasan mo, go up. Meaning, mga mentors, yung mga nasa taas mo. Mga mentors, mga leaders. Huwag kang, when you're down, go down. Huwag mong gagawin yun. Sisirain mo buhay mo, sisirain mo buhay ng ang saya-saya ng mga business partners mo, dadramahan mo. Diba? Huwag mong gagawin yun. Always go up. Punta ka sa amin. Kasi hindi ka namin i-judge sa problem mo na yan. Hindi ka namin i-judge. Pero expect nyo ako, real talk ako. Pero mabait na nga ako ngayon eh. Mabait na ako ngayon kumpara dati, Diyos ko. Hindi naman nababalik yung dating version ko, yung Carl Serrano version 2014, 2015, 2016. Hindi naman nababalik yun. Hindi, 2016 mabait na ako nun eh. Pero yung 2014, 2015, grabe yun. Kahit ako na medyo na din ako eh. Napapailing din ako pag naaalala ko yung version ko na yun eh. Doon talaga masama ugali ko nun. As in, hindi talaga ako nagsusugarcoat ng as in. Nagmumura pa ako noon, minumura ko pa minumura ko pa sila noon. Mali yun. Hindi na ako ganun, hindi na ako katulad ng dati, hindi naman nababalik yun. Pero, yun nga, real talk lang ako mag-share sa inyo kasi pag ako nagtuturo sa inyo, katulad nun, nag-real talk lang ako kanina, di ba, about sa contentment, sinasabi ko yun sa inyo kasi mahal ko kayo at gusto ko kayong maging successful. Kasi kalokohan yun eh, yung paniniwalang contentment na yan. Kalokohan yan eh. Okay? So, kaya ako nagre-real talk sa inyo kasi mahal ko kayo, gusto ko kayong mag-improve. Alright. So with that being said, no, recap natin yung mga napag-usapan natin, how you can take care of your mind. Number 1 is quality sleep. Number 2 is clean your room and your workplace. Linisin mo yung kung saan ka natutulog at natatrabaho. Number 3, feed the mind and brain. Pakainin mo yung isipan mo ng positivity, pakainin mo yung utak mo ng supplements natin, di ba? Spirulina, gano'n. Ganyan. Number 4 is spend time with nature. Okay, mag-spend ka ng time sa nature at least once a week or once a month, pero mas maganda once a week para ma-relax ka. Okay, so sa mga susunod natin na lesson, sa mga susunod na linggo, explain ko sa inyo yung pinakang essence ng mind, body, and soul training. Okay, kasi kailangan muna natin tong ubusin bago ko ma-explain sa inyo yung pinaka-essence. Sa pag-usapan natin yan sa 4th week, sa ika-4 na week. And finally, number 5 is open up. Okay, kasi ito yan eh, hindi ko pa pala nabanggit sa open up. Excess baggage, kumbaga. Parang ang hirap, ito yan eh, ang hirap tumakbo, okay, kung meron kang bag na dala-dala na puro bato yung laman. Subukan mo na ba yon? Napagtripan ka napagtripan ka na ba ng nung high school, ng ganun? Naalala ko, meron kaming kaklase nung first year high school ako, na ganun yung ginagawa naming trip. Kasi ang laki ng bag niya eh, lalaki. Ang laki-laki ng bag niya, ginagawa namin, nilalagyan namin ng bunot, nilalagyan namin ng bato. Ang saya ng high school namin. So, gano'n. Na-experience nyo na ba yun? Kasi pag-uwi namin, sabay-sabay kaming uuwi. No? Kakbayan namin siya. Tapos maya-maya, biglang mapapaisip, ba't ang bigat ng bag ko? Di ba? Yun yung ang hirap ngayon kasi wala na, di ba? Wala pa rin yatang school, online schooling pa rin. Eh. Yun yung masaya ng high school, yung mga katarantaduhan namin. No? So parang pag hindi ka nag-open up, tapos punong-puno ka ng mga problema na hindi mo sinishare na sa mga leaders, na kinikim-kim mo lang, para kang tumatakbo na may dala-dala kang bag na punong-puno ng bato. Nakakatakbo ka pero ang bigat, ang hirap. Tapos ang bagal mo, tapos pagod na pagod ka, konting takbo mo pa lang, pagod na pagod ka na. Parang ganun, may excess baggage rin yung isipan mo na yan. Kapag hindi mo sinishare, ino-open up sa mga leaders, nagkakaroon ka ng excess baggage. Kaya hirapan ka sa pagtakbo mo dito sa negosyo. Na feeling mo, ang sipag-sipag mo, feeling mo, ginagawa mo lahat. Which is kalokohan yan, hindi mo magagawa lahat. Diba? Tapos 3 months ka pa lang, di ba? Hindi mo ginagawa lahat.
Feeling mo, ginagawa mo naman yung best mo, pero bakit gano'n nahihirapan ka pa din? Dahil yan sa mga excess baggage mo. May dala-dala ka, may bit-bit-bit-bit ka na ayaw mong bitawan. Bato yan eh. Tapon mo. No? So, yun yung gawin mo, i-share mo sa mga leaders. So, mga leaders, mag-expect na kayo na matatagtad yung mga inbox natin. No? Pwede mong gawin sa aming mga leaders, sa aming lahat. Huwag ka lang pumili ng kung sino. Pwede sa amin yung mga, kung sino man leader mo na nag-handle sa'yo, pwede. Pwede sa akin. Multiple choice, pwede mo namang send, pwede mo namang kaming sendan lahat eh. Kasi ganyan yung ginagawa ni Coach Jasmine dati sa amin. No, sinesendan niya kaming lahat, tapos hintay na lang niya kung sino yung unang sasagot. Kasi pag pumili ka ng isa lang sa amin, baka matagalan bago ka masagutan eh. 'Di ba? Eh kung sino yung maunang sumagot, edi ibig sabihin siya yung may time para sumagot. So, 'yun. And kapag ka sinend mo rin sa amin, 'di ba? Sa aming mga leaders, eh pwede ka makakuha ng iba't ibang perspective. Pwedeng iba't iba yung may ibigay namin na suggestion, advice, 'di ba? Alamin mo lang kung paano ka mag-a-adjust, kung paano mo siya i-adapt. Kasi iba't ibang perspective rin kami mga leader. Hindi naman kami isa ng utak. Diba? May mga kanya-kanyang perspective din kami, pero ang goal namin is makatulong talaga na ma-improve kayo. Okay, so gano'n namin kayo kamahal. Walang bayad yan. Okay? Open up. I-share mo, ilabas mo para makawala siya. And then pagdating ng panahon, dadating yung time na kahit yung mga simple na mga saloobin, madali mo na lang siya mailalabas kahit hindi ka nag-share sa leaders kasi nagmamature ka na, dadating ka rin sa ganung time. Okay? Hindi naman lahat ng problema ko sinasabi ko sa mentor ko eh. Di ba, magiging drama king na ako noon. Lahat na lang ng problema ko, upline. No, brown out sa amin. Anong gagawin? Anong gagawin ng mentor ko? Mentor, brown out sa amin. Anong gagawin niya? Di ba? Magiging drama king ako noon. Kapag gano'n, hindi mo lahat ng problema sinasabi ko. Yung mga talagang mabibigat lang, yung mga talagang hindi ako masyadong clear kung ano yung gagawin ko, hindi ako masyadong clear kung ano yung magiging solusyon, di ba? Doon ako nag-open. Pero hindi naman bawat problema, di ba? Yun. Nawalan ng tubig dito sa amin. Anong gagawin niya? Di ba? So, yun. Alright, so with that being said, I hope marami kayong natutunan tonight. Nag-enjoy ba kayo? Marami ba kayong natutunan at nag-enjoy ba kayo? No, congratulations sa inyo. 237, nabawasan tayo ng 10. No? Congratulations sa inyo na mula simula hanggang dulo ay nandito ka sa ating training. 1 hour 30 minutes pa lang naman yata tayo. 1 hour 40 minutes. So, yun lang naman yung ating lesson. How you can take care of your mind. So next week, pag-uusapan naman natin is how to take care of your body. Katawan naman natin. Okay, yun naman yung pag-uusapan natin sa susunod na linggo. So congratulations sa inyo na mga umattend and I hope marami kayo natutunan and I hope nag-enjoy kayo kahit paano and I hope na-i-apply nyo yung mga natutunan nyo. I-apply nyo as soon as possible. So syempre before tayo matapos, no, yung ano natin, tradisyon, ang pinaka-importante sa lahat, pinaka-importante sa lahat, yung pinaka-rason kung bakit ka umattend ng OGC, nang dahil sa picture, talagang inabangan mo hanggang dulo, nagpa-load ka para lang makapagpa-picture, no? Hindi, joke lang. Alam ko na umattend kayo kasi gusto niyo talaga na matuto. Okay, so ilabas niyo na yung inyong mga nagsisigandahan at nagsisigwapuhang mga pagmumuka para makapag-picture-picture na tayo kasi ito lang naman yung part na ilalabas nyo na talaga yung mga mukha nyo. Kung kaya lang naman. Kung sakaling hindi, teka lang, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, teka lang, bakit ganun na lumiit yung ano, lumiit yung monitor ko. Wait lang try natin i-adjust. Lumiit yung ano ko, I mean yung, wait lang. Kumunti yung ano yung nagkakasya sa monitor ko. Dati ang dami-dami nito. Adjust muna natin, ayusin muna natin. Saglit lang. So habang inaayos ko pa, labas nyo na yung mga nagsisigandaan at nagsisigwapuhan at pagmumukha nyo para mapicture na yan. Sayang yan. Sayang yung mga nagsisigandaan at nagsisigwapuhan pagmumukha nyo kung di naman nakikita. At saka minsan ko na lang rin naman kayo makita dito. Minsan lang ako mag-OGC. Minsan lang ako mag-OGC, tinatago nyo pa yung mukha nyo sa akin. Nakakapagtampo naman. Ayaw nyo ba magpakita sa akin? Inaano ko ba kayo?
So, ilabas nyo. Pero dun sa mga hindi talaga pwede, like mga OFWs natin, kasi baka sabunutan ka ng boss mo, wag na. No, naintindihan ko naman kung ganun. Wala namang problema. Wait lang ha. Antabay lang. Antabay lang. Wait lang. Nahanap ko lang yung... Alright. Try ko i-adjust. Adjust ko lang. Kasi nakalagay dito 10 eh. Ibig sabihin 10 tape. Ang dami. Nakakaumay yun. Wait. Yun. Ayun, pwede. Buti na lang. O, diba? From 10, naging 5. Madami pa din pala. Dumadami na tayo ng dumadami. Patunay lang yun na dumadami na tayo ng dumadami. Alright, so yan. 5, 5 take lang ito ha. Tingin sa camera, signature pose natin. No, naituro naman na ito sa inyo ng mga leaders nyo. No, signature pose, tingin sa camera. 5 take to. Huwag muna kayong aalis hanggat hindi ko sinasabi. Okay? Tingin sa camera. Signature pose. 1, 2, 3. Okay, isa pa. 4 pa. Actually, 4 pa. Okay. Next, tingin sa camera, signature pose. Alright. 1, 2, 3. Okay. 3 na lang. 3 na lang, 3 na lang. Okay, tingin sa camera. Signature pose. Again, 1, 2, 3. Alright. 2 na lang. Ang dami na natin. Imaginein mo lang pag 1,000 na tayo dito. Bukas tayo matatapos naka-picture lang. 1 oras picture taking lang. Okay, ika-4. Tingin sa camera. Signature pose. Game. 1, 2, 3. Alright. Last but not the least. Okay, tingin sa camera. Signature pose. Okay. Game. 1, 2, 3. Alright. Congratulations, winners. Make sure apply ka agad yung mga natutunan. I hope marami kayo natutunan and I hope hindi kayo nangalay dun sa signature pose nyo. Kaka-signature pose nyo. Kita-kits tayo next week sa ating panibagong lesson about dito sa Mind, Body, and Soul. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless. God bless. Kita-kits. Bye-bye.